Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1461-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Tide Rain City ay isang county na nasa pinakadulo ng hangganan ng River Eternal Imperial City. Ang Eminent Orchid Imperial City ay isang imperial na lungsod na nasa hangganan ng Ilog Eternal Imperial City. Ang dalawang lungsod na ito ay kabilang sa magkaibang puwersa. Ang River Eternal Imperial City ay kabilang sa puwersa ng Emperador ng Langit na nagmula sa lahi ng tao, habang ang Eminent Orchid Imperial City ay kabilang sa puwersa ng Emperador ng Langit na nagmula sa lahi ng demonyo. Ang dalawang lungsod ng imperyo ay mortal na magkaaway, naglalabanan sa buong taon, na may hindi mabilang na pagkamatay at casualty. Sa oras na ito, sa isang masukal na kagubatan sa labas ng Tide Rain City, mayroong isang maliit na pangkat ng mga martial artist na kasalukuyang nagpapatrolya. Bagamat ang mga martial artist na ito ay mga powerhouse ng deity realm, bawat isa sa kanila ay mahusay ang pagsasanay, nakasuot ng mga standardized na damit, at may mahusay na koordinasyon sa pagitan ng kanilang mga kilos. Hindi magulo tulad ng mga ordinaryong martial artist na iyon. Kapitan, masyadong may kinikilingan si Lord Centurion. Bakit laging ganito katiwangwang ang mga misyon ng pagpapatrolya sa ating pangkat sa tuwing may ganitong sitwasyon? Oo. Sa ganitong bilis, paano tayo makakagawa ng mga tagumpay sa militar? Kapitan, maaari kayang lulunin na lang natin ang ating kayabangan at magtitiis ng tahimik ng ganito. Habang nagpapatrolya, isang grupo ng mga sundalo ng Grotto Profound Realm ang walang tigil na nagrereklamo. Ang target nilang nirereklamo ay isang opisyal ng Heaven Glimpse na nasa unang yugto pa lamang. Tumahimik kayo para sa akin. Lahat tayo ay mga sundalo, hindi mga malaya at magulo na magsasaka. Kung saan tayo pupunta, kung saan gusto ng nakatatandang opisyal, doon tayo pupunta. Saan ba nanggagaling ang napakaraming kalokohan ninyo? Malamig na sigaw ng opisyal. Totoo nga, sa sandaling sumiklab ang kanyang galit, agad na nanginig ang iba. Maya-maya, muling nagtanong ang isang sundalo, Kapitan, naiinis kami sa iyo. Sa lakas at kwalipikasyon, mas malakas ka kaysa sa lalaking iyon na si Liu Changkong. Ano ang batayan niya sa bawat pagpupugay? Hindi ba't dahil lang sa bayaw siya ng Centurion? Nanlamig ang mukha ng opisyal at sinabi niya sa malamig na boses, ang mga salitang ito, pwedeng lumabas sa bibig mo at makapasok sa tenga ko. Patuloy mong kausapin ang kalokohan tungkol sa pagkakamali ng pinuno ng Platen at parurusahan ka ng batas militar. Dinilaan ng sundalong iyon ang kanyang dila at hindi na nagsalita pa. Man! May tao! Biglang nakaramdam ng alarma ang opisyal, kaya agad siyang nagkumpas ng kamay, na nagpaalala sa lahat na magbantay. Ang mga taong ito ay gumala sa mga hangganan ng buhay at kamatayan sa buong taon at lubos na alerto sa panganib. Kung may kaunting galaw sa unahan, matutukoy nila ito. Ang kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng maliit na pangkat na ito ay hindi gaanong malinaw, agad na nauwi sa ilang mga imahe na pumapalibot patungo sa target. Swoosh! 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 Ilang figure ang bumagsak sa isang bukas na espasyo. Nang makita ang sitwasyon dito, lahat sila ay nagulat. Isang binata na mukhang nasa edad 20 ang kasalukuyang nag-iiho ng kuneho. Isang munting bango ang dumaan. Hindi napigilan ng laway ng iilang tao ang pagtulo pababa. Nang makita ang ilang taong ito na biglang sumulpot, hindi man lang nagulat ang binata, sa halip ay ngumiti at sinabing, mukhang nagpapatrolya ang mga opisyal, nagsikap kayo. Gusto mo bang subukan? Nang makita ng opisyal na isa itong binata na lahi ng tao, hamupa rin ang kanyang kaba. Hindi mababa ang kaharian ng binata. Nasa initial stage Heaven Glimpse na siya. Pero napakasama nito sa paningin ng opisyal. Sa kanyang pananaw, ang binatang ito ay tiyak na isang disipulo ng isang malaking pamilya sa sentro ng lungsod na lumalabas upang magsanay at magpakatatag ng hindi nalalaman ang kalawakan ng langit at lupa. Ginawang hardin sa likod bahay ng lalaking ito ang lugar na ito, nag-ihaw ng kuneho para kainin. Hindi niya talaga alam kung paano isinulat ang salitang kamatayan. Alam mo bang anong lugar ito? Hindi man lang ito pinaniwalaan ng opisyal at nagtanong ng may malamig na senggal. Pinunit ng binata ang isang piraso ng karne ng kuneho, kumagat ng 2 beses, at nakangiting sinabi, hindi ko talaga alam kung anong lugar ito.
Kumunat ang noo ng opisyal, halatang ayaw na ayaw niya sa binata. Ang walang kwentang tao na yan, tama lang na mamatay siya rito. Boom! Itinaas ng opisyal ang kanyang kamay at iniabot ang isang palad, direktang pinasabog ang grilling rack hanggang sa lumagpas. Humph! Ang likod ng malaking bundok na ito ay teritoryo ng lahing demonyo. Nangahas ka pa ngang mag-ihaw ng karne ng kuneho dito at kumain, hindi mo talaga alam kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka agad para sa akin ngayon din. Malamig na sanggal ng opisyal. Kahit halos kapareho lang ng kanya ang kaharian ng binata, hindi niya ito sineryoso. Ang mga sundalong ito na malapitang nakipaglaban sa mga demonyo sa buong taon, ay gumala sa hangganan ng buhay at kamatayan taon-taon, at mas malakas kaysa sa mga martial artist na kapareho nila ng ranggo. Ang binatang ito ay isang batang Panginoon na ngayon lang nakakita ng mundo sa isang sulyap. Kapag pumunta sa larangan ng digmaan at napalibutan ng ilang mga demonyo ng Grotto Profound Realm, maaaring durugan siya hanggang mamatay. Sa simula ay hindi nagustuhan ng opisyal ang binata. Ang ganitong uri ng panliligaw na pagpatay ay malamang na makaakit ng kalaban. Naisip pa niya na magagalit ang kabilang panig, pagkatapos ay sasamantalahin niya ang pagkakataong turuan ng leksyon ang kabilang panig. Hindi lang nagalit ang binata, kundi ngumiti rin siya at sinabing, sabi mo nasa tapat ang teritoryo ng lahing demonyo. Hey! Magaling! Napakalawak ng kagubatang ito, naligaw ako papasok at naisip ko pang mali ang direksyon ko. Hindi ko inaasahan na natagpuan ko ito sa pamamagitan ng pagkatisod ng walang kamalay-malay. Oh, tama, saang hukbo kayo nanggaling? Tumatanggap pa rin ba kayo ng mga tao o hindi? Hahaha. Kung ikaw lang ang tulad ko, hindi ka makakaligtas ng lampas sa 10 hininga sa larangan ng digmaan, gusto mo pa bang sumama sa amin? Huwag mong tingnan kung paano ka nasa unang yugto ng Heaven Glimpse. Ang 10 tao na sabay-sabay na umaatake sa iyo ay maaaring magpabagsak sa iyo. Naniniwala ka ba riyan? Bata, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Ang isang bulaklak sa greenhouse na tulad mo ay hindi angkop pumunta sa ganitong uri ng lugar. Agad na pumukaw ng malakas na tawanan mula sa mga miyembro ng koponan ang mga sinabi ng binata. Medyo nagulat siyang sinulyapan ng opisyal at sinabing, ano ang pangalan mo? Bakit mo gustong sumali sa hukbo? Ngumiti ang binata at sinabing, ako nga pala si Mateo. Nabalitaan ko na ang masasamang gawain ng mga eksperto sa lahing demonyo ay walang hangganan, na nagdudulot ng kaguluhan sa River Eternal Imperial City. Gusto ko ring magambag sa sangkatauhan. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang Mateo na sumugod papunta sa River Eternal Imperial City mula sa malayo. Sa oras na ito, 3 taon na ang nakalipas mula nang makatakas si Mateo mula sa Warmstone Capital City. At ang River Eternal Imperial City ang eksaktong destinasyon ni Mateo. Kung gusto ni Mateo na mahanap si Aislo para maghiganti, kailangan niyang dagdagan agad ang kanyang lakas. At ang pinakamahusay na paraan upang mapalakas ang kanyang lakas ay natural na ang pagsali sa mga labanan. Kaya naman, sa mungkahi ni Dustless, narating ni Mateo ang sangandaan ng tao at ng demonyo, ang teritoryo ng 2 dakilang emperador sa langit, na siyang River Eternal Imperial City. At ang Eminent Orchid Imperial City ay tiyak na nasa ilalim ng pamumuno ni Heavenly Emperor Jiushang. Ang pagpunta ni Mateo sa panig na ito ay umaasa ring mag-imbestiga tungkol sa Heavenly Empyrean Immortal Grove, pati na rin ang impormasyon tungkol sa pangunahing salarin sa likod ng pagpapadala kay Kanoo sa Immortal Grove World noon. Pagdating sa rehiyong ito, natural na hindi nang ahas si Mateo na sumakay sa kanyang espada at lumipad, lantaran na naghahanap ng publisidad. Kapag nakit niya ang mga makapangyarihang nilalang ng lahing halimaw, mamamatay siya nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Kaya naman, naligaw siya sa masukal na kagubatang ito. Hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang nakasalubong ng nagpapatrulyang grupong ito. Tinapik ng opisyal ang balikat ni Mateo at sinabing, hindi masama, bata, may lakas ng loob ka. Pero, kailangan din ng lakas. Huwag mong tingnan kung gaano kapareho ang kaharian mo sa akin, naniniwala ka ba na kaya kitang pabagsakin sa isang galaw lang o hindi? Hindi rin nag-abalang makipagtalo si Mateo tungkol dito, at nakangiting sinabi, masasabi kong napakalakas ng lakas ni Kuya. Pero, dapat ba akong bigyan ng pagkakataong magsanay at makaranas, di ba? Hindi rin pambobola ang mga salitang ito.
Nararamdaman niya na ang sigla ng opisyal na ito ay makapangyarihan, ang banal na diwa ay nabubuo. Ang kanyang lakas ay malamang na higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Pinag-isipan ito ng opisyal at naramdaman niyang makatwiran din ang sinabi ni Mateo, sabay tango, sige, bumalik ka na sa amin sa barracks. Pero, aalisin ko muna ang abala, ang pagsali sa kampo ng militar ay nangangailangan ng pagsubok. Kung makakapasa ka o hindi ay nakasalalay sa iyo. Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre naman. Tumango ang opisyal at sinabing, ang pangalan ko ay Frank, maaari mo akong tawaging Kapitan Ling. Habang nag-uusap, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Frank. 100 figure ang tumakbo palabas ng masukal na kagubatan, agad na pinalibutan ang kanilang koponan. 1462. Isang grupo ng mga sundalong nakasuot ng itim na baluti ang nakapalibot kay Mateo at sa iba pa. Dumagsa ang malademonyong enerhiya sa katawan ng mga taong ito. Sa totoo lang, pawang mga makapangyarihan silang lahi. Hay nako, may isang taong nagliyab malapit sa Fiend-Calling Ridge, wala talagang pakialam sa kahihinatnan. Lumalabas na maliit na pangkat pala ito ng sangkatauhan. Gaano man kaliit ang lamok, karne rin iyon. Lipulin silang lahat. Nagdilim ang ekspresyon ni Frank. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang grupo ng mga demonyo sa lugar na ito. Isa pa, 5 ang kasama niya ng sabay-sabay. Ang kabilang grupo ay mayroong 5 Heaven Glimpse Realm existence. Malinaw na ito ay 5 Fiend Race Squad. Pero nang marinig ito ng ibang mga sundalong tao, hindi nila napigil ang titigan si Mateo. Kung hindi dahil kay Mateo na nanligaw ng kamatayan, nagpasiklab ng apoy, at nag-ihaw ng karne, hindi rin ito makakaakit ng mga pangkat ng mga demonyo. Sus Mariosep, may gusto ka pa palang kumain ng barbecue. Nagngalit ang ngipin ng isang sundalong tao sa galit. Napapaligiran ng mga pangkat ng mga demonyong lahi, ang unang reaksyon ni Mateo ay hindi ang matakot kundi ang dali-daling kainin ang karne ng kuneho. Ang aksyong ito ay lalong nagpangalit ng mga ngipin sa puot ng mga miyembro ng Human Squad. Sinabi ni Frank sa seryosong boses, huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi tama ang sitwasyon. Ang Fiend-Calling Ridge ay may malaking natural na kanal na may kakaibang metamagnetic field na umiiral doon. Kahit na ang mga peak origin magnetic field powerhouse ay bumaba mula sa natural na kanal, mahuhulog at madudurog din ang mga ito. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga Fiend Race Squad ay hindi lilito dito. Tiyak na may kasamang sabuatan. Binjaw, ang iyong movement technique ang pinakamabilis. Maya-maya, makakalusot tayo patungo sa timog kanlurang direksyon. Takpan ninyo siya para sumugod palabas, hayaan ninyo siyang bumalik at magulat. Kapitan, hindi po ako sasama. Tumahimik ka, utos ito. Kung ayaw mong mamatay tayo ng walang kabuluhan, ibalik mo ang impormasyong ito. Magsasalita na sana si Binjaw nang sumigaw ng malakas si Frank. Sa oras na ito, malamig na ngumisi ang kapitan ng isang lahing demonyo at sinabing, napakatalino mo. Natuklasan na natin ang paraan para malampasan ang metamagnetic field. Malapit nang sumugod ang batalyon mula sa panig na ito. Sa oras na iyon, atin na ang Tidray City. Para sa inyong lahat. Kalimutan na ninyong lahat ang pag-alis. Walang tigil na kumurap ang ekspresyon ni Frank. Ang impormasyong ito ay bigla na lamang sumugod papunta sa Tidray City. Sa Fiend-Calling Ridge, ang rehiyong ito ay hindi lamang mayroong maraming 3-star Fierce Beast, kundi pati na rin ang likurang bahagi ng bundok ay mayroon ding natural moat na may habang 100,000 milya. Sa loob ng natural na kanal na ito ay mayroong natural na metamagnetic field. Maliban kung ang isang tao ay makarating sa Divine Lord Realm, kung hindi, walang paraan upang makatawid. Ito ang natural na pananggalang ng Tidray City. Kaya naman, sa tuwing nagpapatrolya sila, ang panig na ito ay naging pangkaraniwan na lamang. Lahat ay lumalapit para maglakad ng isang ikot at pagkatapos ay bumabalik. Pero ngayon, nakahanap na ng paraan ang lahing demonyo para maiwasan ang mababanges na halimaw na iyon. Hindi ito magandang balita para sa sangkatauhan. May bahid ng determinasyon na sumilay sa mga mata ni Frank at sinabi niya sa malamig na boses, ano ang kailangang gawin, hindi mo na kailangang turuan ko pa kayo, di ba? Naiintindihan ko. Isang kislap ng katamtaman at kalungkutan ang sumilay sa mga mukha ng iba nang tumugon sila.
Pagkatapos noon, tumingin si Frank kay Mateo na kasalukuyang kumakain na naman ng karne ng kuneho, medyo nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya habang sinasabing, "Bata, maya-maya, good luck sa iyo. Kung mabubuhay ka o hindi ay depende sa kapalaran mo." Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natapos na ni Mateo ang pagnguya sa karne ng kuneho sa kanyang mga kamay at kaiya siyang dumighay, nakangiti at nagsasabing, "Relax ka lang, kaya kong alagaan ang aking sarili." Hay nako, may tanga pa rin pala sa panig ng tao. Huhu, malamang hindi pa rin alam ng batang ito ang sitwasyon, di ba? Feng mo, iwan mo na sa iyo ang batang iyan, tapusin mo na agad ang laban. Relax ka lang, ang pagharap sa ganitong klaseng baguhan, sapat na ang 3 galaw. Malinaw na naunawaan ng grupo ng mga demonyo na si Mateo ay hindi ang parehong grupo ng mga sundalong tao na iyon. Ang kanilang pananaw ay pareho kay Frank, pakiramdam niya ay isa lamang disipulo ng isang malaking angkan si Mateo sa isang sulyap lamang. Kahit mataas ang kanyang kaharian, hindi siya kayang tumanggap ng kahit isang tama. Dahan daw ang lumabas si Feng Mo sa hanay, nakatingin kay Mateo nang may natatawang tingin habang nakangiti, "Bata, ang galing ng dugo at laman mo. Mabuti na lang, kaya nitong bigyan ng pagkakataon si Lolo Feng Mo na mag-cultivate. Makakaasa ka, napakagaan lang ng suntok ni Lolo Feng Mo at hindi kanya mararamdaman ang sakit. Ang laman at dugo ng mga makapangyarihang tao ay isang malaking gamot na pampalakas sa lahi ng mga demonyo. Maraming pamamaraan ng paglilinang ng lahing demonyo ang humiram ng kapangyarihan ng laman at dugo upang maglinang. Dahil nga mahilig pumatay ang mga powerhouse ng lahing halimaw na iyon laban sa mga powerhouse ng tao. Mag-ingat ka, nakatagong sandata. Kakaiba ang ngiti ni Mateo, ang natitirang buto sa kanyang kamay ay direktang lumipad palabas. Swoosh! Si Feng Mo, na kasalukuyang nasisiyahan sa kanyang sarili, ay hindi inaasahan na aatake si Mateo nang sabihin niya iyon. Likas sa kanya itong iwasan, ngunit napakabilis ng butong iyon. Hindi niya talaga ito maiiwasan sa tamang oras. Sampal! Ang butong iyon ay tumama sa mukha ni Feng Mo nang walang paglihis. Isang mamantikang pakiramdam ang agad na nagpasiklab sa galit ni Feng Mo. Hahaha. Agad na umani ng malakas na tawanan ang eksenang ito. Natural lang na hindi makakasira kay Feng Mo ang buto. Pero sa harap ng napakaraming tao, saan niya ilalagay ang mukha niya? Bumantong hininga si Mateo at sinabing, "Hay nako, sinabihan na kitang mag-ingat, bakit ka pa rin pabaya?" Nagngalit ang mga ngipin ni Feng Mo dahil sa pagngangalit, halatang galit na siya. Magaling. Napakagaling. Bata, ipapaalam sa iyo ni Lolo Feng Mo ang tinatawag na buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Malamig na sabi ni Feng Mo. Tumigil na kayo sa paglalaro, sama-sama kayong sumalakay, lipulin sila. Sabi ng isa pang kapitan sa malamig na boses. Swoosh! 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 5 halimaw na pangkat ng mga karera, ilang dosenang tao ang sabay-sabay na sumugod, ang lakas ng takbo ay lubos na kahanga-hanga. Nagbago ang ekspresyon ni Frank, ang ngiti niya kanina ay agad na nawala ng walang bakas habang sumisigaw siya ng, "Patayin mo." Ang pangkat na ito na binubuo ng humigit kumulang 10 katao ang nagprotekta sa sundalong nagngangalang Binjao sa gitna, at desperadong nakalusot palabas. Pero paano sila mabibigyan ng pagkakataon ng mga halimaw na sundalong iyon? Ang natitirang 4 na halimaw na kapitan ng lahi ay biglang sumugod, lahat ay sumugod patungo kay Frank. Ang mga mandirimang lahi ng mga demonyo ay mga makapangyarihan sa simula pa lang. Agad na nakaramdam si Frank ng pressure na kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat. Nagtipon na si Frank ng banal na asensya, handang harapin ang kalaban. Ngunit sa oras na ito, ang 4 na kapitan ng lahi ng mga demonyo ay biglang sumabog sa harap ng kanyang mga mata, kahit ang malademonyong diwa ay hindi nakatakas. Labis na namangha si Frank. Anong nangyari? Biglang nanginig ang buong katawan ni Frank, habang nakatingin sa direksyon ni Mateo, at natuklasang wala na rin si Feng Mo sa tapat niya, nang hindi man lang nag-iiwan ng mga latak. Kaya ba niya itong gawin? Imposible. Paano magiging posible ang isang heaven glimpse na isang beses lang makapatay ng 5 kapitan ng halimaw sa isang halimaw na karera? Kalimutan mo na si Mateo, kahit ang kanilang centurion ay hindi rin kayang gawin ito. Gayunpaman, bukod sa 5 taong ito, marami pa ring sundalong may lahing demonyo.
Medyo nawalan lang ng malay si Frank ng ilang sandali, pagkatapos ay sumali sa kampo ng pagpatay sa mga demonyong iyon. Kayong mga asong halimaw, manggahas kayong lapastanganan ang sangkatauhan ko, mamatay kayo. Sa oras na ito, sumigaw ng malakas si Mateo at sumali na rin sa labanan ng grupo. Sa pagkakataong ito, nakita ni Frank si Mateo na umaatake, agad na nagliwanag ang mga mata niya. Hindi mo sinasabing, hindi naman talaga mahina ang lakas niya. Pero, para sabihing instant na pumatay ng 4 na magagaling na kapitan ng lahi ng mga halimaw sa isang galaw lang, malinaw na imposible iyon. Dalawang malakas na Heaven Glimpse powerhouses nakaharap ang isang grupo ng mga halimaw ng Grotto Profound Realm, natural na isa itong massacre. Napakabilis ng galaw ni Mateo. Ang mga demonyong gustong tumakas ay direktang pinatay niya. Masyadong biglaan ang pagbaligtad ng labanang ito. Sa simula, lahat ay may determinasyon na mamatay. Sa huli, ang kabilang panig ay tuluyang nalipol sa isang kisap mata. 1463. Nang makita ang resulta ng labanang ito, medyo natigilan din si Frank. Masyado itong hindi inaasahan, pakiramdam niya ay nananaginip lang siya. 5 malalaking powerhouse ng Heaven Glimpse ang agad na nalipol, at agad na bumaliktad ang sitwasyon sa labanan. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Haha, Kapitan, hindi naman talaga tayo namatay. Sinong senior ang gumawa ng hakbang para direktang patayin ang 5 halimaw na race captain? Natakot ako hanggang sa medyo nanginginig ang mga kamay ko ngayon lang. Hindi ko inaasahan na sa isang iglap na wala silang lahat. Ang galing talaga. Walang kapantay ang pananabik ng mga sundalo. Ang pakiramdam na ito ng pagkaligtas sa isang sakuna ay talagang napakasarap. Matagal na silang naging walang pakialam sa buhay at kamatayan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay handa na silang mamatay. Makikita rin sa mukha ni Franklin ang tuwa habang nakangiting sinasabi, Binjao, Wanglong, ilan sa inyo ay pumunta at tipunin ang mga samsam ng digmaan. Hindi angkop na magtagal ang lugar na ito, bilasan na natin at umalis. Sige. Sumangayon ang iilang tao, at masayang pumunta upang kunin ang mga samsam sa digmaan. Lumapit si Franklin kay Mateo at ngumiti habang tinatapik ang balikat nito at sinabing, Bata, ang galing mo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, ako ang nagmaliit sa iyo kanina. Ngumiti si Mateo at sinabing, napakahusay talaga ni Kapitan Ling, hinahangaan ito ni Croswell. Hindi inaasahan ni Mateo na ang Frank na ito ay lantaran at prangka, na direktang humihingi ng tawad sa kanya. Pero ang lakas nitong si Frank ay talagang napakalakas. Kahit makipaglaban ng isa-isa sa mga dambuhalang kapitan ng lahi, malamang ay hindi rin siya mapapahamak. Ngumiti si Frank habang ikinakaway ang kanyang kamay at sinabing, lahat ng ito ay sinanay sa larangan ng digmaan. Ang iyong pundasyon ay mas mahusay kaysa sa akin. Ang iyong lakas sa hinaharap ay tiyak na mas mataas kaysa sa akin. Oh, tama. Nakita mo ba ng malinaw ngayon kung sino ang kumilos para patayin ang 5 malupit na kapitan ng lahi na iyon? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, hindi ko rin alam. Mga atakihin ako ni Feng mo nang sumabog ang buong katawan niya. Nagpakita ng dismayadong tingin si Frank at sinabing, mukhang isa itong dumaang makapangyarihang nilalang na hindi nakatiis sa nakikita, kaya gumawa siya ng hakbang para tulungan tayo. Para agad na mapatay ang 5 kapitan ng lahi ng mga demonyo ng isang beses, natatakot ako na kahit papaano ay isa siyang makapangyarihang nilalang sa Origin Deity Realm. Tumanggaw si Mateo at sinabing, dapat ganito. Sa labanan bago iyon, lahat ng target ng mga sundalong may lahing demonyo ay inilagay lahat kay Frank at sa iba pa, na nagresulta sa walang sinuman ang nagbigay pansin kay Mateo. Walang kahit kaunting lakas si Feng mo para gumanti sa harap ni Mateo at agad na tinamaan ng isang bala. Pagkatapos noon, agad na nagpakawala si Mateo ng 4 na Sundering Stars, na siyang nagpawalang bisa sa 4 pang kapitan ng mga demonyo. Gayunpaman, hindi plano ni Mateo na ipakita ang kanyang lakas sa harap ni Frank. Dahil napakarami ng mga eksperto sa larangan ng digmaan. Mas mainam na manatiling tahimik. Sa digmaan sa pagitan ng dalawang lungsod ng imperyo, ang mga eksperto sa Grotto Profound Deity Realm ay maaari lamang maging mga ordinaryong sundalo. Kahit ang mga powerhouse ng Heaven Glimpse sa unang yugto ay isa lamang maliit na kapitan. Ang kalupitan at mga panganib sa larangan ng digmaan ay makikita sa isang sulyap. Malakas si Mateo sa mga martial artist na nasa parehong ranggo.
Pero sa kasalukuyan niyang lakas, kapag naabot na niya ang grand completion ng Heaven Glimpse, maging ang mga powerhouse ng Origin Deity Realm, magiging mapanganib iyon. Mas mabilis mamatay ang isang tao habang mas kilala siya sa larangan ng digmaan. Kapitan, nalinis na ang larangan ng digmaan. Hey! Hindi kakaunti ang ating ani sa laban na ito. Tinipon ng lahat ang mga samsam sa digmaan, bawat isa sa kanila ay bakas ang labis na tuwa. Ang mga tagumpay sa militar sa hukbo ay kinalkula ayon sa mga token ng lahing demonyo na kanilang nakuha. Ang kanilang pangkat na sabay-sabay na nalipol ang 5 pangkat ng mga halimaw na lahi, isa itong malaking tagumpay militar. Kung tungkol naman sa mga singsing na pangimbak, sa mga samsam ng digmaan, lahat ng ito ay pag-aari ng individual. Ngunit ang hukbo sa panig ng sangkatauhan ay may mahigpit na utos na huwag gawin ang mga pamamaraan ng paglilinang at ilang bawal na gamot na ginagamit ng lahing demonyo. Kung hindi, pumatay ng walang awa. Bukod dito, sa pamamagitan ng mga gawaing militar na ito, lahat ay makakakuha pa ng mas mahusay na mga mapagkukunan ng cultivation, gamit ang mga ito upang mapabuti ang kanilang lakas. Tumango si Frank at sinabing, bilasan natin. Ngayon lang, sabi ng halimaw na kapitan ng karera, may paparating pang batalyon mula sa likuran. Malamang naaambush nito ang Tide Rain City. Magmadali tayong bumalik para iulat ang balita. Nakababatang Kuya Crosswell, dahil gusto mong sumali sa hukbo, sumama ka sa amin. Ang lakas na ipinakita ni Mateo ay nakakuha ng pagkilala ni Frank. Mas magalang din siya kapag nagsasalita. Ngunit sandaling natahimik si Mateo at hindi agad sumagot. Bahagyang nagulat si Frank nang sabihin niya, bakit? May inaalala ba ang nakababatang kapatid na si Crosswell? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naman talaga ako nag-aalala, pero sa tingin ko dapat tayong maghati sa 2 landas ngayon. Nang marinig ito ni Frank, hindi niya maiwasang maging interesado at nagtanong, anong ideya ang mayroon ka? Sabi ni Mateo, kung totoo man o hindi ang sinabi ng mga kapitan ng lahing demonyo, kailangan pa naming kumpirmahin. Tutal, hindi naman namin ito nakita mismo ng aming mga mata. At saka, kung anong uri ng paraan ang ginamit ng lahing demonyo para makatawid sa Fiend Calling Ridge, dapat imbestigahan ng malinaw ang lahat ng impormasyong ito. Kung alam natin ang kanilang mga pamamaraan, marahil ay maaari natin silang gayahin at bigyan siya ng malaking sorpresa. Kaya naman, sa palagay ko ay dapat nating hatiin ang isang puwersa para bumalik at magulat, ang isa naman ay para magpatuloy sa loob ng Fiend Calling Ridge at mag-imbestiga ng mabuti. Sinabi ito ni Mateo at natuklasan niyang lahat ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Para saan mo ako tingnan ng ganyan? May bulaklak ba ako sa mukha? Inosenteng sinabi ni Mateo habang hinihimas ang ilong niya. Tumingin si Frank kay Mateo na parang nakatingin sa isang halimaw at bumaantong hininga ng may paghanga habang sinasabi, ang nakababatang kapatid na Crosswell ay tunay na may estilo ng isang mahusay na general. Ang mga bagay na ito, hindi ko kailanman naisip. Pinag-isipan mo ito ng lubusan. Tama ang sinabi mo, hindi pa sila handa ngayon, ang pinakaangkop na iimbestigahan natin ang intel. Binjao, bumalik ka na sa lungsod ngayon at dalhin ang balita rito. Sumunod sa akin ang iba sa Fiend Calling Ridge. Tumingin din ang iba kay Mateo nang may paghanga. Natuklasan nila na minamaliit nilang lahat ang binata na ito. Itinuring nilang lahat ang kanilang mga sarili bilang mga sundalong naglalakad, na ang inaalala lang ay ang kanilang sariling kapakanan. Habang kayang isaalang-alang ni Mateo ang mga problema mula sa pinakasentro ng sitwasyon. Hindi nila maihahambing ang ganitong paraan. Aalis na sana si Binjao, pero sinabi ni Mateo, Kapitan Ling, hayaan mo silang lahat na bumalik. Fiend Calling Ridge, tayong 2 na lang ang umalis. Man! Mag-iimbestiga tayo, hindi lalaban. Mas madaling mabunyag ang mga numero. Kung talagang matuklasan tayo, mas madali para sa ating 2 na tumakas, paliwanag ni Mateo. Pinag-isipan ito ni Frank at tumango, totoo ang sinabi ng nakababatang kapatid na Crosswell, pero mas mabuting ako na lang ang umalis ng mag-isa. Nakababatang kapatid, Crosswell, sumama ka na sa kanila. Hindi ka pa itinuturing na miyembro ng hukbo sa ngayon, kaya hindi angkop na pilitin kang sumugal.
Ngumiti si Mateo at sinabing, dahil nakasalubong ng Crosswell na ito ang lahat, kailangan ko ring sumali para magpakita ng katapatan. Maayos pa rin ang aking movement technique, hindi ko hihilahin pababa si Captain Ling. Nag-isip sandali si Frank at tumango, sige, matuwid si nakababatang kapatid na Crosswell, kung gayon ay magtutulungan tayo. Binjao, ibalik mo na ang iba. Ngunit si Binjao at ang iba pa ay nagalit at nagreklamo, Kapitan, maayos din ang aking teknik sa paggalaw, hayaan mo akong sumama sa iyo. Kapitan, sinusundan din kita. Sasama rin ako. Sumimangot si Frank at sinabing, tumahimik kayo para sa akin. Ito ang utos, umalis kayong lahat para sa akin. Nang makitang nag-alab ang galit ni Frank, hindi na naglakas loob ang iba na magbitaw, at lahat ay umalis ng alanganin. Ang grupo ng mga walang hiya na ito, kahit isang araw lang na hindi sila pagsabihan ay hindi sila magiging komportable sa lahat ng parte ng katawan nila. Nakangiting saway ni Frank. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, pareho kayong mabubuting magkakapatid, nag-aalala sila para sa kaligtasan mo. Tumawa si Frank at sinabing, bakit hindi ko naman malalaman? Pero tama ang sinabi mo, ang ganitong bagay, hihilahin nila tayo pababa kung aalis din sila. Tara na. Tumango si Mateo at sumunod sa kanya. 1464. Sa masukal na kagubatan, dalawang figure ang kasalukuyang mabilis na dumadaan. Habang naglalakbay, balak din ni Frank na subukan si Mateo, sadyang pabilisin ang kanyang mga hakbang. Sa paggalaw sa loob ng masukal na kagubatang ito, ang mabilis na teknik lamang ay walang silbi. Napakataas ng kailangan nito para sa kakayahang tumugon ng isang martial artist. Nagpatrolya silang lahat sa lugar na ito sa buong taon ni Frank at pamilyar sila sa lupain dito. Kaya naman, napakabilis din ang kanyang bilis. Binilisan niya ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon at tumakbo ng mabilis sa malayong distansya, iniisip sa kanyang isipan na napag-iwanan niya si Mateo ng isang tiyak na distansya bago binigilan ang kanyang mga hakbang. Pero nang lumingon siya para tingnan ito, hindi niya maiwasang magulat. Parang multo si Mateo at nakasunod lang pala sa kanya sa di kalayuan. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Hindi niya talaga naramdaman ang presensya ni Mateo kanina. Kung hahampasin siya ni Mateo ng espada mula sa likuran, isa na siyang bangkay sa oras na ito. Nang makita ang ekspresyon ni Frank, ngumiti si Mateo at sinabing, sabi ko na nga ba, maayos pa rin ang movement technique ko, hindi kita pipigilan. Napangiti si Frank nang medyo nahihiyang sinabi, mahusay ang kakayahan ng nakababatang kapatid na si Crosswell, talagang nagkamali ng paghatol ang Ling na ito. Natuklasan niya na minamaliit niya talaga si Mateo. Kahit papaano sa masukal na kagubatang ito, para makasabay sa kanya ng walang ingay, hindi talaga ito ang kayang gawin ng karaniwang Heaven Glimpse na nasa unang yugto. Base lamang dito, may mga kwalifikasyon si Mateo para makapasok sa hukbo. Sa husay ni Mateo, tiyak na magiging eksperto siya sa pag-iimbestiga sa itel ng kalaban. Pamilyar na pamilyar si Frank sa ruta, kaya naman dinala niya si Mateo sa isang malaking paglihis, at sa wakas ay umakyat sa tuktok ng Fiend Calling Ridge. Ang kahangahangang tanawin sa harap ng kanilang mga mata ay yumanig din sa puso ni Mateo. Sa unahan ay isang bangin na 100,000 talampakan ang lapad, sa ilalim ng bangin ay lalim hanggang sa hindi na makita ang ilalim. Isa itong natural na kanal na hindi kayang malampasan ng lakas ng isang individual. Bukod pa rito, pagkarating ni Mateo sa tuktok, agad niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang mga yabag. Isang malakas na gravitational field ang nagpahirap sa kanya, ang makapangyarihang Heaven Glimpse realm na ito, na maglakad. Ang natural na kanal na ito ay talagang pambihira na parang gawa ng mga Diyos. Hindi pa masyadong malakas ang gravitational field dito. Habang papalapit sa gitna ng natural na bangin na ito, mas malakas ang gravity. Kaya naman, hindi talaga matatawid ang natural na bangin na ito. Hindi ko talaga alam kung paano napunta ang mga demonyong iyon, medyo naguguluhan na sabi ni Frank. Sabi ni Mateo, malayo ang ating ginawang paglihis. Marahil ay ilang dosenang milya ang layo mula sa lugar kung saan sila tumawid sa natural na kanal. Ngayon, maging mas maingat tayo at lumapit doon. Tumango si Frank, tila ba'y bago ang dating sa lugar kung saan tumatawid ang lahi ng mga demonyo sa natural na bangin.
Maingat na tinahak ng 2 tao ang ilang dosenang milya. Sa wakas, ang kanilang mga tingin ay nabaling ng may pagkamangha sa 100,000 talampakang malaking kanyan. Para lamang makita na sa loob ng malaking kanyan na iyon, isang lumilipad na bangka na kayang magsakay ng ilang dosenang tao ang kasalukuyang mabagal na lumilipad. Ang lumilipad na bangkang iyon ay nakabitin sa himpapawid at hindi bumagsak. Kasalukuyan itong naghahatid ng mga sundalong may lahing demonyo ng paunti-unti, lumilipad patungo sa tabi ng sangkatauhan. Ang tanging kakulangan lang ay hindi kalakihan ang lumilipad na bangkang ito. Mukhang 5 hanggang 6 na pangkat lang ang kaya nitong isakay sa bawat paglipad. Sa tingin nila, ang mga sundalong may lahing halimaw na si Mateo na nakasalubong nila ang unang grupo na ipinadala. Kaya talaga nilang lumipad sa ibabaw ng natural na kanal na ito. Ito ay nakakagulat. Mabuti na lang at nakasalubong natin ang grupo ng mga sundalong may lahing demonyo. Kung hindi, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi maipagtatanggol ang Tide Rain City. Hininaan ni Frank ang kanyang boses at sinabing. Hindi nagsalita si Mateo, nakatitig lamang sa lumilipad na bangka, tila ba'y abala sa pag-iisip. Nagpatuloy si Frank, hindi pwede, kailangan kong ibalik ang balitang ito sa Tide Rain City. Kung hindi, kapag natapos ng mag-ipon ang hukbo ng mga demonyo, aatakihin ang Tide Rain City mula sa harap at likuran. Gamit ang lumilipad na bangkang ito, ang lahi ng mga halimaw ay makakapagpadala ng mga sundalo patungo sa panig ng Fiend Calling Ridge nang walang humpay. Sa oras na iyon, sa pamamagitan ng 2 tusok na pag-atake ng pincer, ang Tide Rain City ay mahaharap sa isang mas malaking banta. Kaya naman, sabik na si Frank na bumalik sa Tide Rain City at iulat ang malaking impormasyong ito sa Tide Rain City. Ngunit sa oras na ito, ang isang makapangyarihan sa lahing demonyo ay kasalukuyang nakakunot ang mga kilay ilang milya ang layo mula sa duo ni Frank. Ang aura ng halimaw na ito ay napakalakas, na nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Ito ang pinuno ng hukbong ito ng lahing demonyo, si Larry, isang kalahating hintong makapangyarihang Divine Lord Realm. Hindi pa ba bumabalik ang mga tauhan ng ilang squad na iyon? Sabi ni Larry sa malalim na boses. Sagot po ninyo, kamahalan, wala pang balita. Mukhang nawalan na ng komunikasyon ang ilang grupong iyon, sabi ng isang tauhan ng Origin Deity Realm. Lalong nagkunot ang noo ni Larry habang bumubulong sa sarili, maaari kayang nakasagupan nila ang hukbo ng sangkatauhan. Imposible ito. Ayon sa aming intel, ang Fiend Calling Ridge sa lugar na ito, bihirang pumunta rito ang hukbo ng Tide Rain City. Magpadala ng mga tao para magtanong muli tungkol sa intel at hanapin ang kinaroroonan ng ilang pangkat na iyon. Gusto kong makita ang tao kong buhay, ang bangkay kong patay na. Opo, kamahalan. Sagot ng nasasakupan at umalis. Patuloy na naglalakad si Larry, halatang medyo irritable. Ang pagtawid sa natural na kanal ng Fiend Calling Ridge sa pagkakataong ito ay isang malaking plano na ilang dekada ang haba na plinano at pinaghandaan ng mga demonyo. Hindi maaaring magkaroon ng kahit kaunting aksidente. Sa oras na iyon, kapag bumaba ang mga sundalong makalangit mula sa kalangitan, tiyak na masasakop ang Tide Rain City. Hanggat nalalampasan ang Tide Rain City, ang hukbo ng lahing demonyo ay makakapagmarcha papasok ng diretsyo ng walang pagtutol. Pero hindi kailanman inakala ni Larry na natalo pala sila sa simula pa lang. Ang ilang pangkat na ipinadala para magtanong tungkol sa impormasyon ay tuluyang nawala ng walang ingay. Hindi nagtagal, muling nagulat ang nasasakupan. Kamahalan, ang ilang pangkat na iyon ay tila naglaho na lamang at nawala ng bakas. Nagpadala ako ng ilang dosenang pangkat upang mag-imbestiga ngunit hindi ko natuklasan ang kanilang mga katawan. Ngunit, isang pangkat ang nakatuklas ng ilang bakas ng labanan sa masukal na kagubatan. Malungkot ang ekspresyon ni Larry hanggang sa halos tumulo na ang tubig at sinabi niya, para mapatay ang 5 squad ng walang ingay, malamang eksperto ito sa sangkatauhan. Hindi maganda, baka nag-e-espya sila sa sitwasyon ng militar sa paligid. Agad na ipadala ang lahat ng pumunta rito para magsagawa ng carpet search sa paligid. At saka, tawagin ninyo ang ilang commander para sa akin. Malamang na hindi mahina ang lakas ng mga darating. Kapag may natuklas ang aktibidad, agad na sumugod at pumatay ng walang awa.
Opo, kamahalan. Nagngingit-ngit si Larry at sinabing, Sus Mariosep, paano naman naging ganito ka nagkataon? Ngayon na minamanmanan nila ang sitwasyon ng militar ngayon at hindi naman ipinadala ang balita pabalik sa Tide Rain City. Napakalaki ng galaw ng lahing demonyo rito. Bahagya pang napapansin ang malalakas na aura na nagsisimulang magsagawa ng mga paghahanap sa paligid. Mahinahong sinabi ni Mateo, sige, malamang natuklasan nilang nawawala ang ilang grupong iyon at pinaghinalaan na nila na may palihim na pumasok. Tumango si Frank at tahimik na pinaalis si Mateo. Tumili ka. Biglang umalangaw-ngaw sa ere ang isang malinaw na huni ng agila. Inangat ni Frank ang kanyang ulo para tumingin nang marinig ang tunog na ito at hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Hindi maganda. Ito ang Devil Blood Eagle na pinalaki ng lahing demonyo. Ito ang pinakasensitibo sa amoy ng sangkatauhan. Tayo. Hindi na tayo makakatakas. Namumula ang kutis ni Frank, at nawalan na ng pag-asa ang kanyang mga mata. Natuklasan ng Devil Blood Eagle ang mga tao. Kasalukuyan silang tumatakas sa direksyong Timog Kanluran. Biglang may sumigaw sa mga halimaw. Nang marinig ni Graham Lai ang boses na ito, dumilim ang kanyang tingin, ang kanyang figure ay mabilis na gumagalaw, at mabilis na lumipad sa direksyong Timog Kanluran. Ilang malalakas na aura ang bumalot sa lahat at umapaw na parang alon. Lalo na si Larry, kahit na may interference ng gravitational field, ang bilis niya ay napakabilis din. Sa oras na ito, nadurog na rin ang puso ni Mateo. Sa ilalim ng malakas na gravitational field, mas mabilis pa rin ang bilis ni Larry kaysa sa lahat, diretsyong sumusugod sa dalawa ni Mateo. Huminga ng malalim si Mateo at sinabi kay Frank, may tiwala ka ba sa akin? Natigilan si Frank at agad na tumango. Mabuti, sabay kayong tumalon. Sabi ni Mateo sa seryosong boses. 1465. Sus! Sus Mariosep! Bawat isa sa mga powerhouse ng lahi ng demonyo ay gumalaw na parang kidlat, mabilis na sumugod patungo sa lugar kung saan orihinal na nakatayo si Mateo Dop. Nakita nila ang likurang tanawin ng 2 taong tumatalon mula sa bangin. Labis na nalungkot ang mukha ni Larry at sinabing, 2 initial stage heaven glimpse lang. Paano niya natapos ang 5 squad ng walang tunog? Kamahalan, sila. Malamang ay mayroon pa ring ibang mga tao. 2 hamak na martial artist na Heaven Glimpse Realm, kahit na malakas ang kanilang lakas, imposible ring tuluyang malipol ang 5 pangkat, sabi ng isang nasasakupan. Tumango si Larry at bumantong hininga habang sinasabi, mukhang nabunyag na ang panig natin dito. Imposible nang gastuhing sugurin ang Tide Rain City. Ang 10 taon nating pagsisikap ay nasira sa isang iglap. Ang iba naman ay labis na nadismaya. Sa simula ay inaabangan nila ang labanang ito. Sino ang mag-aakala na ang balita ay lumabas sa 11 oras, kaya naman nabura ang kanilang mga nagawang militar sa loob lamang ng isang araw. Ang hindi nila alam ay napakalapit na pala nila sa tagumpay. Nakakalungkot lang na naligaw lang si Mateo at napunta sa lugar na ito, at nakasalubong pa niya ang 5 grupo na nagpapatrolya. Kung hindi, dahil sa lakas ni Frank, paano nila maibabalik ang intel? Abisuhan mo ang panig ni Sandcliffe, at sabihin mo lang na ang biglaang hukbong lumitaw mula sa kung saan sa panig na ito ay nawalan na ng bisa. Maaari na lamang tayong magsanib puwersa upang umatake ng mabangis, seryosong sabi ni Larry. Sumulyap siya sa malalim na bangin hanggang sa hindi na makita ang ilalim at sinabing may malamig na sunggit, ang swerte naman ng 2 baliw na yon. Matapos tumalon ang 2 Mateo mula sa bangin, ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa isang nakapangangilabot na bilis. Ang bilis na iyon ay mahigit 10 beses na mas mabilis kaysa noong normal silang natamba. Ang nakakatakot na larangan ng grabidad ay naging dahilan pa para hindi nila maiayos ang kanilang posture sa pagbagsak. Nawalan na ng pag-asa si Frank. Pakiramdam niya ay masisira ang kanyang katawan ng napakalaking gravitational field na ito bago pa man siya makarating sa ilalim. Habang pababa, mas lumalakas ang puwersa ng gravitational field na ito, at mas bumibilis. Pakiramdam ni Frank ay sisubog na ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan niya. Sa ganitong sitwasyon lang, hindi niya magawang umiyak. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Frank. Bumagal na ang kanyang pagbagsak. Nababawasan na ang epekto ng gravitational field sa kanya. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito.
Ang natural na bangin na ito, habang mas malalim, mas nakakatakot ang larangan ng grabidad. Hindi ito ang kayang kalabanan ng lakas ng tao. Alam ni Frank na dating mayroong isang makapangyarihang Divine Lord Realm na nagtangkang alamin ang sitwasyon ng natural na bangin na ito. Ngunit hindi na siya bumalik. Mula noon, wala nang ibang nangahas na magkaroon ng ideya tungkol sa natural na bangin na ito. Lumingon si Frank at tumingin kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tingin. Mariin na nakapikit si Mateo, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakaibang puwersa. Hindi ito napansin ni Frank dati. Ngayon lang siya biglang nagising. Ang kakaibang force field na ito ay kasalukuyang lumalakas ng mabilis. At ang force field na ito ang malinaw na nagpabagal sa kanilang pagbagsak. Biglang naramdaman ni Frank na parang bukal ang force field sa kanilang paligid. Habang papalapit ang panahon, mas lumalakas ang force field. Sa wakas, biglang tumigil ang mga figure ng dalawang tao, nakalutang sa ere. Tumingin si Frank kay Mateo nang may pagtataka at sinabing, "Ikaw. Paano mo nagawa iyon?" Nagising si Mateo, at isang kahoy na patpat ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang eksaktong Origin Magnetism Spirit Wood. May kakaibang force field sa loob ng natural na bangin na ito. Isa itong magandang karagdagan sa aking Origin Magnetism Spirit Wood. Habang palalim, mas lumalakas ang force field na ito, at ang Origin Magnetism Spirit Wood ay lumalaki ng napakalakas. At ngayon, sa wakas ay nakarating na ito sa isang estado ng equilibrium, nakangiting sabi ni Mateo. Ang Origin Magnetism Spirit Wood ni Mateo ay palaging dala niya. Ngunit palagi itong natigil sa peak tier siyam at hindi nakakarating sa divine rank. Dahil sa pagkakataong ito, naranasan ng Origin Magnetism Spirit Wood ang kakaibang gravitational field na ito. Sa simula, plano ni Mateo na maghanap ng pagkakataong pumunta rito at hayaang masipsip ng Origin Magnetism Spirit Wood ang magnetic force para umunlad. Hindi lang talaga kayang sabayan ng plano ang mga pagbabago. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis na tuklasan ang mga ito. Dahil napadpad sa pader, ang tanging nagawa na lang ni Mateo ay sumubok at tumalon ng diretso sa natural na bangin na ito. Totoo naman, hindi siya binaygo ng force field dito. Habang pababa, mas bumibilis ang ebolusyon ng Origin Magnetism Spirit Wood. Sa maikling panahong ito, ang Origin Magnetism Spirit Wood ay direktang nakalusot sa dalawang ranggo sa ilalim ng nakakatakot na force field na ito, at umabot sa antas ng Divine Rank 2. Tiningnan ni Frank ang Origin Magnetism Spirit Wood, gulat na gulat hanggang sa hindi niya maisara ang kanyang bibig. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod niya. Tiningnan niya si Mateo nang may kakaibang tingin at sinabing, "Ikaw. Ginagamit mo ang gravitational field ng natural na bangin para i-evolve ang Origin Magnetism Spirit Wood." Hindi naman talaga siya takot kanina. Pero sa pagbabalik tanaw ngayon, pakiramdam ni Frank ay nanlambot ang kanyang mga binti. Paano kung mabaygo ang ebolusyon, hindi ba't magkakawatak-watek silang dalawa? Ngumiti si Mateo at sinabing, sa ganoong sitwasyon, mayroon pa ba tayong ibang pagpipilian? Ang dumating kanina ay isang half-step Divine Lord Findrace powerhouse. Ibinuka ni Frank ang kanyang bibig at tumigil sa pagsasalita. Tunay nga, ito ang pinakamahusay na paraan. Ang pinakamahalaga, nanalo sila sa sugal. Gayunpaman, ang lalaking ito sa harap niya ay mukhang bata pa, walang kahit kaunting karanasan. Pero sa paggawa ng mga bagay-bagay, talagang baliw siya. Siguro dahil nga sa naisip niyang sumali sa hukbo ng sangkatauhan, hindi ba? Pero, kahit na mayroon kang Origin Magnetism Spirit Wood, paano mo nagawa iyon? Gulat na sabi ni Frank. Ngumiti si Mateo at sinabing, nang makita ko ang lumilipad na bangka ng lahi ng demonyo kanina, iniisip ko ang problemang ito. Napakalakas ng gravitational field ng natural na bangin na ito, kaya para malampasan nila ang natural na bangin, talagang ginamit nila ang gravitational field na ito. Kaya naisip ko, kung gagawa rin ako ng gravitational field, magagamit ko ba ang gravitational field na ito para makagawa ng repulsive force o hindi, at makakabitin ako sa hangin. Hey, subukan mo, ganoon nga. Malamang, sakay ng lumilipad na bangka ng lahi ng demonyo, talagang lumikha rin sila ng gravitational field, kaya nagawa nilang lumipad sa natural na bangin. Nakanganga si Frank habang nakikinig.
Napakatalino talaga ng lalaking ito. Hindi alam ng mga demonyo kung ilang taon bago nila naisip ang paraang ito. Pero agad din itong nasubukan ni Mateo. Simple lang sabihin, pero ang pagkamit nito ay talagang hindi madaling bagay. Masyadong malakas ang gravitational field ng natural na bangin na ito. Ang pagnanais na i-neutralize ang force field na ito ay hindi magagawa sa pamamagitan lamang ng basta-basta paglikha ng isang lumilipad na bangka na may force field. Medyo mali lang at maaaring ang kahihinatnan na lang nito ay ang pagkasira ng bangka at pagkamatay ng mga tao sa huli. Kung hindi dahil doon, hindi rin gugugol ng maraming taon ang lahi ng mga demonyo para magsaliksik tungkol sa isang maliit na lumilipad na bangka. Kaya nagawa ito ni Mateo ay dahil matagal nang naabot ng kanyang kontrol ang Origin Magnetism Spirit Wood sa pinakamataas na antas. Habang bumabagsak, matagal nang inaayos ni Mateo ang gravitational field ng Origin Magnetism Spirit Wood, sinusubukang maabot ang isang estado ng equilibrium kasama ang gravitational field ng natural na bangin. Sa pagitan nito, ang Origin Magnetism Spirit Wood ay patuloy pa ring umuunlad ng napakabilis. Hindi ka pani-paniwalang magagawa ito sa loob lamang ng ilang segundo. Nang makita ang ekspresyon ni Frank, ngumiti si Mateo at sinabing, "Tere na, gumagabi na. Likarin natin ang bahaging ito bago umakyat, huwag kang diretsyong pumasok sa bitag." Nako, Kapitan Ling, ang usapin tungkol sa Origin Magnetism Spirit Wood, sana'y ilihim ito ni Kapitan Ling para sa akin. Natigilan si Frank at agad na tumango. Ang Origin Magnetism Spirit Wood na ito na nag-evolve hanggang sa Divine Rank 2 ay isang napakalakas na kayamanan. Maaari pa nga itong maging isa sa mga trump card ni Mateo. Sa ganitong bagay, natural lang na ayaw ipaalam ni Mateo sa iba. Siya at si Mateo ay magkakilala lamang at hindi itinuturing na mayroong malalim na pagkakaibigan. Hindi madali para kay Mateo na kusang iligtas ang kanyang buhay. Tutal, sa ilalim ng ganitong uri ng sitwasyon, ang isang karagdagang tao ay isang karagdagang punto ng panganib. 1466. Dahil isang napakahabang di magagipong daanan, ang Tide Rain City ay itinayo sa tabi ng isang bundok, napakaganda. Ang pader ng lungsod na iyon ay parang isang tarangkahan, na pumipigil sa malaking hukbo ng lahing demonyo na makapasok sa mga tarangkahan sa loob ng milyon-milyong taon. Ang lahi ng mga demonyo ay mahilig sa digmaan. Simula nang lumitaw ang emperador ng langit na si Jiu Shang, ang Tide Rain City na ito ay naging isa sa mahahalagang larangan ng digmaan ng tao at demonyo, dalawang lahi. Ang Eminent Orchid Imperial City ay minsan nang nagpadala ng ilang powerhouse ng Divine Lord Realm, sinusubukang sakupin ang Tide Rain City. Hindi rin handang magpakita ng kahinaan ang panig ng River Eternal Imperial City, at nagpadala ng ilang powerhouse ng Divine Lord Realm upang harapin ang kalaban. Ang laban ng iyon ay nagpatuloy hanggang sa dumilim ang langit at lumabo ang lupa, na halos gumuho ang lungsod ng Tide Rain. Sa huli, parehong panig ay nagtamo ng malaking pagkalugi. Halos tuluyang nalipol ang mga mahigit 12-dosenang powerhouse ng Divine Lord Realm. Mula noon, hindi na nang-ahas ang Eminent Orchid Imperial City na sakupin muli ang Tide Rain City bagkus ay iniba ang kanilang mga layunin sa digmaan. Sa loob ng ilang milyong taon na ito, ang Eminent Orchid Imperial City at ang River Eternal Imperial City ay parehong nagkaroon ng tagumpay at pagkatalo, ngunit wala sa kanila ang may nagawang anuman sa isa't isa. Dahil ang iba pang mga lungsod sa iba pang mga hangganan ay pawang napakalalim. Nang maglunsad ng pag-atake ang lahi ng mga demonyo, napakadaling harapin ang mga kalaban mula sa harap at likuran. Kahit paminsan-minsan ay matatalo nila ang mga tao, malapit na rin silang mataboy ng taktika ng sangkatauhan na Human Wave. Tanging itong Tide Rain City na kapag nakapasok na, ang hukbo ng lahing demonyo ang makakasulong ng walang kalaban-laban, diretso sa River Eternal Imperial City, ang pinakamahalaga. Kaya naman, kahit na matapos ang napakaraming taon, hindi pa rin sumuko ang lahi ng mga demonyo sa ideya na salakayin ang Tide Rain City. Ang paglipad patawid sa Fiend Calling Ridge ay isang mapanlikhang hakbang militar. Maaari itong direktang tumawid sa katimugang pader ng lungsod ng Tide Rain, direktang umatake sa hilagang bahagi ng lungsod ng Tide Rain. Kabaligtaran ng hindi mabilang na hanay ng mga hanay na mapader sa timog na lungsod na lumalakas, walang dod ang mas mahina ang mga pader sa hilagang lungsod.
Kapag biglang lumitaw ang isang hukbo mula sa kung saan at gumana ang pananambang, tiyak na malulusutan ang Tide Rain City. Habang naglalakbay, direktang ipinagpag ni Bin Jiao ang iba, hinihimok ang banal na asensya hanggang sa limitasyon, at nagmamadaling bumalik sa Tide Rain City. Bilasan ninyo ang mga tarangkahan ng lungsod. Bilasan ninyo ang mga tarangkahan ng lungsod. Ako si Bin Jiao sa ilalim ng pamumuno ng Centurion Toriko, dal-iyan ninyo ang mga tarangkahan ng lungsod. Sigaw ni Bin Jiao ng buong lakas, gamit ang lahat ng kanyang lakas upang sumigaw sa pader ng lungsod. Langit-ngit. Bumukas ang mga pintuan ng lungsod. Ginamit ni Bin Jiao ang lahat ng lakas ng kanyang katawan upang sumugod papasok. Bin Jiao, bakit ka bumalik mag-isa? Nasaan ang iba? Natatarante ka at natatarante, anong nangyari? May lumapit na figure para batiin siya habang medyo malungkot niyang sinasabi. Natigilan si Bin Jiao at sinabing, Centurion. Masama ang sitwasyon. Walang ideya ang hukbo ng lahing demonyo kung anong klaseng pamamaraan at sumusugod mula sa natural na bangin ng Fiend Calling Ridge sa gilid na iyon. Ang taong ito ay si Toriko mismo, ang Centurion ng pangkat ni Frank. Sa ilalim ni Toriko, ang lakas ni Frank ang pinakamalakas, at ang kanyang mga nagawa sa militar ang pinakakahanga-hanga. Kaya niyang makalusot sa gitnang yugto ng Heaven Glimpse anumang oras at takutin ang posisyon ng Centurion ni Toriko. Kaya naman, palagi siyang nag-iingat kay Frank. Kumunat ang noo ni Jiao Tao at sinabing, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paano nakakarating ang lahi ng demonyo mula roon? Nag-aalalang sabi ni Bin Jiao, Panginoong Centurion, totoo po yan. Nakasalubong namin ang 5 pangkat ng mga demonyo. Personal na sinabi yan ng kapitan nila. Pero hindi pa rin naniwala si Toriko at sinabing, tuso ang lahi ng mga demonyo, sa sinabi nila, naniniwala ka rin ba? Isa pa, kung talagang 5 pangkat ang nakasagupan ninyong lahat, paano kayo nakatakas? Hindi napigilan ni Bin Jiao ang mabulunan habang sinasabi, maaaring isang dumaang senior na tao ang nagligtas sa atin. Panginoong Centurion, ang sinabi ko ay talagang totoo. Nang makitang hindi siya pinaniwalaan ni Toriko, si Bin Jiao ay nabalisa hanggang sa siya ay nabalot ng pagkabalisa. Alam din niya na hindi gusto ni Toriko ang kanilang pangkat. Hindi niya lang inaasahan na pagpasok niya sa mga pintuan ng lungsod, ang taong nakasalubong niya ay si Toriko. Kumunat ang noo ni Toriko at sinabing, sige, kung gayon ay tatanungin kita, paano nagmula ang lahi ng mga demonyo mula sa likas na bangin? Ilang tao sa kabuuan ang dumating? Sino ang nangunguna sa koponan? Lubos na bumagsak si Bin Jiao, paano niya nalaman? Panginoong Centurion, si Kapitan ay umalis na upang imbestigahan ang intel at maaaring makabalik agad maya-maya. Sa oras na iyon, mayroon na siyang detalyadong impormasyon na ipapadala pabalik. Ngunit ang sitwasyong militar ay apurahan, ang bagay na ito ay dapat iulat at hilingin sa dakilang general na gumawa ng pangwakas na desisyon. Sabi ni Bin Jiao. Ngunit walang humpay si Toriko at galit na sinabi, Bin Jiao, tapos ka na ba o hindi pa? Nagpatrolya kayo at wala kayong nakitang balita, at bumalik para magsalita ng kalokohan. Paano kung ito ay isang chismis na sadyang ikinakalat ng mga demonyo, na sadyang nang-aakit sa atin na magtayo ng depensa sa mga tarangkahan ng hilagang lungsod, ngunit sumugod sila mula sa mga tarangkahan ng timog na lungsod? Sino ang babalik sa responsibilidad na ito? Man! Ikaw o ako? Labis na nanlumo si Bin Jiao. Hindi siya makapagsalita dahil kay Toriko. Sa totoo lang, ayaw ni Toriko na akuan ang responsibilidad na ito. Kung tutuusin, hindi naman sa mga insidente ng pagpasok ng lahi ng mga demonyo sa Fiend Calling Ridge sa rehiyong ito ay hindi nangyari noon. Kaya naman, nang marinig ito ni Toriko, naramdaman niyang hindi ito kapanipaniwala. Tutal, ang pagtawid sa natural na bangin, ang ganitong uri ng bagay, ay masyadong pantasya. Isa pa, si Toriko ay may kinikilingan laban sa pangkat ni Frank sa simula pa lang. Mas lalo pa siyang hindi handang iulat ang bagay na ito sa mga pagkakataong walang konklusibong ebidensya. Ano ba ang pinagtatalunan ninyong lahat? Anong nangyari? Nang hindi alam ni Bin Jiao kung ano ang gagawin, isang nakakamanghang boses ang narinig.
Nang marinig ito ni Toriko, dali-dali siyang sumaludo at sinabing, Commander Wang, wala naman. Masyadong pabaya ang nasasakupan na ito sa paggawa ng mga bagay-bagay, sinisermonan ko lang siya. Magsasalita na sana si Bin Jiao nang tignan siya ni Toriko ng masama. Malinaw na pinagbabantaan siya nito. Tumango si Commander Wang at sinabing, Man, tapos na ang pagpapatrolya rito, pumunta na kayong lahat sa lungsod sa Timog. Kamakailan lang, nagkaroon ng kakaibang aktibidad ang lahi ng mga demonyo. Mukhang tapos na ang pagtitipon ng hukbo at handa na silang maglunsad ng pag-atake sa lungsod sa Timog. Pagkatapos magsalita, tatalikod na sana si Commander Wang para umalis. Nagngingit-ngit si Bin Jiao at sumigaw, Lord Commander, ang sundalong ito ay may ire-report na mahalagang impormasyon mula sa militar. Tumahimik ka. Paano ka nang ahas na maging bastos sa harap ng Lord Commander? Hindi inakala ni Toriko na ang lalaking ito ay talagang nang ahas na sumuwi sa kanyang mga utos at direktang sumipa. Paano naging katapat ni Toriko si Bin Jiao? Diretso siyang sinipa nito gamit ang isang paa, at bumuga ng dugo habang umuubo. Kumunat ang noo ni Commander Wang at nagtanong, anong nangyayari? Magsasalita na sana si Toriko, pero hindi pinansin ni Bin Jiao ang kanyang mga sugat at sumigaw ng buong lakas, ang lahi ng Diablo. Ang lahi ng Diablo ay dumaan sa natural na kanal ng Fiend Calling Ridge at nakapagtipon na ng isang malaking hukbo, gustong tambangan ang Tide Rain City mula sa hilagang lungsod. Nagbago ang ekspresyon ni Toriko at sinabi niya, Lord Commander, huwag mo siyang pakinggan na magsalita ng walang kabuluhan. Hindi pa napapatunayan ang bagay na ito. Naging malungkot din ang ekspresyon ni Commander Wang at seryosong sinabi, ano ba ang problema, hayaan mo na siyang matapos. 2 tao mula kay Mateo ang gumawa ng mahabang paglihis at sa wakas ay dahan-daang lumipad paakyat sa bangin. Habang nasa daan, pakiramdam ni Frank ay nananaginip siya. Hindi nakalipad ang mga powerhouse ng deity realm ng Heavenspan World. Ang pakiramdam na ito ng pagbitin sa hangin ay talagang kamangha-mangha. Hindi niya akalain na balang araw ay makakalipad na pala siya sa himpapawid. Nakababatang Kuya Crosswell, salamat talaga sa iyo sa pagkakataong ito kaya ako naagaw mula sa bingit ng kamatayan. Ako, si Matandang Ling, ay may utang na loob sa iyo. Sabi ni Frank. Huho, masyadong magalang si Kapitan Ling. Ipinagtatanggol ninyong lahat ang Tide Rain City hanggang kamatayan, pinoprotektahan ang milyon-milyong tao sa likuran ninyo, ilang buhay ang utang nila sa inyo. Dahil nga sa pagdanak ng dugo ninyo sa larangan ng digmaan kaya namumuhay at nakakapagtrabaho ng mapayapa ang ibang tao, nakangiting sabi ni Mateo. Namula ang mukha ni Frank sa sinabi ni Mateo, medyo nahihiya. Sa ilalim ng pressure ng lahing demonyo, wala silang ibang nagawa kundi ang lumaban. Hindi kamatayan ang lumaban. Nakababatang kapatid, Crosswell, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Hindi namamalayan ni Frank na umaasa na pala siya kay Mateo. Si Mateo ay may kakayahan at maparaan, matapang at maingat. Sa katunayan, mayroon siyang pakiramdam ng seguridad sa tabi ni Mateo, Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa bibig ni Mateo at sinabi niya, malamang ay naputol na ang daan pabalik natin. Bakit hindi? Itulak natin ang likuran, paano? 1467. Sa pangunahing kampo ng hukbo ng lahing demonyo, nang makita ng dakilang General Sandcliffe ang mensahe, ang kanyang mukha ay naging sukdulan ng kalungkutan. Larry, itong hanggal na ito, para hindi man lang hawakan ang maliit na bagay na ito. Para sa kapakanan ng labanang ito ngayon, ang Eminent Orchid Imperial City ay naghanda ng ilang dekada. Sinabi ko nang hindi niya maaaring akuan ang mabigat na responsibilidad na ito, pero ayaw makinig ng kanyang kamahalan. Ikamatay mo ang galit ng matandang ito. Ungol ni Sandcliffe. Tahimik ang lahat ng mga nasasakupan na parang mga sikada sa taglamig, walang lakas ng loob na magsalita. Biglang magiging masungit si dakilang General Sandcliffe at magkukunwering hindi niya kilala ang mga matandang kaibigan sa kanyang galit. Dakilang General, ngayong ganito na ang kinalabasan, puwersa na lang ang kaya nating umatake. Mabuti na lang at maayos nang naayos ang mga nasa likod ng mga ito. Walang humpay na lalampas ang hukbo mula sa Fiend Calling Ridge. Mas mahina ang depensa ng hilagang lungsod kaysa sa timog na lungsod. Hanggat kaya nating palakasin ang ating mga sundalo, kaya pa rin nating salakayin ang lungsod. Ang nagsasalita ay ang pinagkakatiwalaang tagapayo ng hukbo ni Sandcliffe. Sa oras na ito, siya lamang ang nangahas na magsalita.
Malamig na sumanghel si Sandcliffe at sinabing, ang walang kwentang ito, pagkatapos masakop ang lungsod, tiyak na bibigyan siya ng iyong ama ng ilang kulay. Magbigay ka ng utos sa hukbo, agad na salakayin ang lungsod. Oo. Nang marinig ito ng mga general, agad nilang tinanggap ang utos at umalis. Kasabay nito, sa loob ng City Lord Manor ng Tidrain City, kasalukuyang nakikinig sina Commander Wang at Great General Changman sa ulat militar ni Bin Jiao. Tiniis ni Bin Jiao ang kanyang mga pinsala at muling ikinwento ang kanyang nakita at narinig sa kagubatan, pagkatapos ay nanatiling tahimik. Si Changman ay kasing tatag ng bundok, walang saya o kalungkutan. Sandali niyang pinag-isipan si Vincent Wang pagkatapos marinig ang ulat, at tinanong, ano ang pananaw mo sa bagay na ito? Malinaw na matagal na itong pinag-isipan ni Vincent Wang at agad na sinabi, hindi rin naman makatwiran ang mga sinabi ni Toriko. Ang lahi ng mga demonyo ay palaging tuso. Marami na rin tayong natamong pagkalugi noon. Hindi rin isinasantibi ang posibilidad na sadyang gusto nilang ikalat ang ating lakas militar. Pero, sa tingin ko ay kailangang maging mapagbantay. Nang marinig ito, nakahinga rin ng maluwag si Bin Jiao. Dahan daw ang sinabi ni Changman, sa bagay na ito, hintayin mo munang bumalik si Frank bago ka magsalita. Kung totoo ang impormasyon, Yifeng, pansamantalang mag-oorganisa ang iyong ikatlong hukbo ng depensa para sa lungsod sa Timog at palalakasan ang mga depensa ng lungsod sa Timog. Sumagot si Vincent, oo. Sa sandaling iyon, may isang nasasakupan na muling nagulat, dakilang general, isang malaking grupo ng hukbo ng mga demonyo ang biglang lumitaw sa labas ng lungsod at kinubkob na ang mga pader. Ang bilis dumating. Nang marinig ang balitang ito, lubhang nagbago ang mga mukha ng lahat, kasama na si Changming. Masyadong biglaan ang paglitaw ng hukbo ng lahing demonyo. Wala silang natanggap na kahit anong balita. Sinabi ni Changman sa seryosong boses, ilan ang tao? Sabi ng nasasakupan, isang malaking siksik na kaeg. Napakarami para mabilang. Ang mga paunang pagtatansya ay hindi bababa sa 300,000 tao kahit ano paman. Sumirit. Napasinghap ang lahat ng tao sa malamig na simoy ng hangin. Isang hukbo na may lakas na 300,000 katao, ang ganitong uri ng labanan ay matagal nang hindi nangyayari. Mukhang sa pagkakataong ito, handa na ang lahi ng mga demonyo. Mayroon lamang 80,000 elite sa Tidrain City, ngunit ang lahing demonyo ay mayroong hindi bababa sa 300,000 katao. Tiyak na magiging isang kakilakilabot na labanan ito. Ibigay ang mga utos, lahat ng lehiyon ay dapat agad na maghintay ng mga utos upang ipagtanggol ang kaaway mula sa lungsod. Yifeng, hahatiin ng iyong lehiyon ang kalahati ng mga sundalo nito at ang garrison sa hilagang lungsod. Agad na magpadala ng mga tao sa lungsod ng Kangding at humingi ng karagdagang sundalo. Bagamat nagulat si Changman, hindi siya nataranta. Sunod-sunod ang utos na inilabas. Sa may bangin, sa may Fin-Calling Ridge, iniwan ni Larry ang isang pangkat ng 100 katao upang salubungin ang hukbo ng lahing demonyo na nagmumula sa likuran. Talagang nakakita ako ng mga multo. Nabalitaan kong gumastos ng malaki ang Eminent Orchid Imperial City para makagawa ng mga lumilipad na bangkang ito, na naglilipat ng mahigit 100 piraso ng magnetic divine stones mula sa ibang mga imperial na lungsod kapalit ng pantubos ng isang hari. Akala ko noong una ay maaari nating direktang sakupin ang Tidrain City nang may biglang sumulpat na hukbo mula sa kung saan. Hindi ko inaasahan na mali pala ang aking nagawa, na matunten pala ako ng mga tao. Hindi mo nakita ang ekspresyon ni Lord Larry, papatay lang talaga ito ng mga tao. Kung ako yan, gugustuhin ko ring pumatay ng mga tao. Matapos masakop ang Tidrain City, hindi na maaaring palampasin ni Lord Larry ang pagdurusa sa mga pamumuna at pangungutya ni Lord Sandcliffe. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon kung sino nga ba talaga si Feng Mo na nakasalubong nilang lahat para walang makatakas kahit isa. 2 dambuhalang kapitan ng karera ang kasalukuyang nag-uusap, labis na naguguluhan sa paglabas ng impormasyon. Ang orihinal na maayos na plano ay talagang nabigo ng husto sa isang simpleng gawain. Paanong hindi ito magpapalungkot sa mga tao? Sa pagkakataong ito, isang figure ang biglang dahan daw ang lumabas at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, mukhang interesado kayong lahat. Bakit hindi?
Sasabihin ko sa inyo. Biglang nagising ang mga mababanges na sundalong iyon, labis na namangha sa hitsura ng isang tao. Kumunat ang noo ng senturyong iyon, pakiramdam niya ay pamilyar ang taong ito sa kanyang harapan. Biglang nagpakita ng takot sa kanyang mga mata habang sinasabing hindi makapaniwala, ikaw. Isa ka sa mga taong tumalon mula sa bangin. Paano nangyari ito? Paano ka nakarating dito? Ang pangkat na ito na binubuo ng 100 katao ang personal na bantay ni Larry. Ang senturyong ito ang siyang sumunod sa tabi ni Larry kanina. Sa malayo, nakita niya sina Mateo at Frank na tumalon mula sa bangin, kaya naman pakiramdam niya ay pamilyar ang mukha nito. Pero dapat sana ay patay na ang taong ito noong una, paano siya nakarating dito? Nang marinig ng iba ang mga salita ng senturyon, bawat isa sa kanila ay nagpakita ng pagkamangha. Hindi pa naririnig noon na ang isang taong tumalon mula sa natural na bangin ay maaari pa ring makabalik ng buhay. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, hindi na kailangang malaman pa ng mga patay ang ganoong karaming bagay. Naging seryoso ang tingin ng senturyon at malamig na ngumisi, mga patay. Mga katulad mo lang, isang paunang yugto ng Heaven Glimpse. Kahit hindi ko alam kung paano ka napunta rito, malamang nagkakamali ka. Ako, ang senturyong ito, ay hindi isang ordinaryong senturyon. Lumabas ang aura ng senturyon, at sumabog ang isang napakalakas na aura. Isa talaga siyang late-stage Heaven Glimpse powerhouse. Ang mga ordinaryong senturyon ay nasa gitnang antas lamang ng Heaven Glimpse, ngunit ang lakas ng mga personal na gwardya ni Larry ay mas mataas ng isang angkla kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Hahaha. Walang kwentang tao, nagbibiro ka ba? Kaming mga personal na gwardya, kayang-kaya naming lumaban ng 1 laban sa 10. Nangahas ka pa talagang bumalik para ibigay ang sarili mo sa kamatayan. Sinusubukan mo bang sabihin sa amin na pinatay mo silang lahat, Feng mo? Para sabihin ko sa iyo, kaming mga kapitan, kahit sino na bigla na lang lalabas ay kayang lipulin ang kanilang mga squad. Tunay ngang hanggal ang mga tao, iniisip na sila ay mahusay kahit na may kaunting lakas. Ang manggahas pang ang lumapit at mangasar sa atin, talagang nakakakamatay sa kakatawa ang mga tao. Ang ilang kapitan na iyon ay nagpakita ng mapanghamak na tingin, habang nakatingin kay Mateo ng may mapanghamak na ekspresyon. Hindi pangkaraniwan ang mga kalakasan ng mga kapitan na ito. Ang ilan ay mga nasa gitnang yugto pang ang mga makapangyarihang Heaven Glimpse. Isang unang yugto ng Heaven Glimpse ang humahamon sa 100 kataong koponan, bukod pa riyan, sila ay mga elite pa nga sa mga elite, isa lamang itong biro. Malamig na sabi ni Mateo, pareho lang ang lahat para sa akin. Kapag pinalayas ko na si Frank, sa wakas ay makakalaya na ako sa mga kamay at binti ko at makakapatay. Dahan-dahang inilabas ni Mateo ang Evil Extermination Sword, at agad na nawala ang kanyang anyo sa kinaroroonan niya. Paf! Agad na sumabog ang ulo ng isang kapitan. Kahit ang malademonyo niyang diwa ay hindi nagkaroon ng oras para makatakas. Sa sandaling gumawa siya ng galaw, napatay nito ang isang kapitan ng Heaven Glimpse sa gitnang yugto. Tumalim ang tingin ng senturyon, at sa wakas ay napagtanto ang husay ni Mateo. Hindi simple ang batang ito, sabay-sabay tayong sumalakay. Malungkot na sabi ng senturyon. Ngumisi si Mateo at casual na nagpadala ng ilang sundering stars. Pu, pu, pu. Sumabog ang mga katawan ng ilang sundalong may lahing demonyo, at agad na nawala ng lakas dahil sa enerhiya ng espada. Ang isang tao at isang espada ni Mateo ay dumaan sa isang pangkat na binubuo ng 100 tao na parang isang no-man zone. Habang lumalaban ang senturyon, lalo siyang nababahala. Isa ba talaga itong mahinang martial artist? Nang makita ang mabilis na pagbaba ng bilang ng mga nasa 100 katao na pangkat, labis na nanlumo ang senturyon. Biglang naging makahulugan ang tingin ng senturyon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat. Nakalusot si Mateo. 1468. Hey, hindi naman talaga masama ang lakas mo. Hindi naman ako masyadong naiinip. Ngayon, pwede ko na kayong pauwiin lahat. Mahinang narinig ang boses ni Mateo, tumutunog ang kampana ng libing ng pangkat na binubuo ng 100 katao. Para lang makitang malabo ang anyo ni Mateo. Hindi talaga nila maramdaman ang bakas ni Mateo. Masyadong mabilis.
Nang makapasok si Mateo sa middle stage heaven glimpse, ang kanyang lakas ay agad na tumaas ng malaki. Ang mga sundalong may lahing demonyo ay dati ay kaya pa ring makipaglaban ng kaunti, ngunit ngayon, sila ay lubos na mahina para makayanan ang isang suntok. Natakot ang Centurion. Paano pa niya maaalagaan ang kanyang mga nasasakupan? Gumalaw ang kanyang katawan, mabilis na humarurot sa malayo. Hey, kaya mo bang tumakas? Malamig na tumawa si Mateo, ang kanyang anyo ay naging isang manipis na usok. Hindi man lang sumigaw ang Centurion na iyon at direktang nalipol. Ang iba ay tumakbo ng walang tigil, ngunit hindi sila binigyan ni Mateo ng pagkakataon, habang binubunot ang espada na parang hangin, at agad na nalipol ang 100 kataong pangkat na ito. Sa sandaling iyon, isang lumilipad na bangka ang dahan-daang papalapit. Sa lumilipad na bangka, may nakakita sa eksena kung saan pinaslang ni Mateo ang 100 katao at sumigaw ng malakas, "Anong ginagawa mo? Tao, hinahanap mo ang kamatayan." Napakalakas ng aura ng dumating. Isa talaga siyang powerhouse ng lahing fiend ng Origin Deity Realm. Malamang isa siyang mataas na opisyal ng militar. Tumingin si Mateo sa kabilang panig mula sa malayo. Bigla, isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Ang mga naghahangad ng kamatayan ay kayong lahat." Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat ng nasa flyboat, biglang humakbang pasulong si Mateo. Nakatayo na si Mateo sa gilid ng bangin sa oras na ito. Isa pang hakbang pasulong at mahuhulog siya sa natural na bangin. Anong ginagawa niya? Alam ba niya na hindi siya makakatakas at magpapakamatay siya? Hindi naman tanga ang taong ito, di ba? Gusto pa talagang tumalon mula sa bangin para magpakamatay. Nako, medyo kumakabog ang puso ko sa panunood. Not amba. Not amba. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi katulad ng kanilang inaakala. Si Mateo, ang kanyang mga hakbang ay napakatatag, parang patag na lupa. Kasabay nito, humakbang si Mateo sa ere at lumapit. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng mga mandirigmang lahi ng mga demonyo, at hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Kaya ba talagang tumapak sa ere ang taong ito at lumipad? Nagbibiro ka siguro. Sa ilalim ng napakalakas na larangan ng grabidad, mayroon talagang isang taong kayang lumipad sa himpapawid. Hindi maganda. Ano? Ano ang gusto niyang gawin? Biglang nagising ang opisyal ng militar ng Origin Deity Realm. Natuklasan niya na tila hindi ngayon ang tamang oras para mabigla. Humakbang si Mateo sa ere at lumapit, ano ba ang gagawin niya? Patayin mo siya. Huwag mo siyang hayaang lumapit sa lumilipad na bangka. Huwag mo siyang hayaang lumapit sa lumilipad na bangka. Ang boses ng opisyal ng militar ng Origin Deity Realm ay nagpapakita ng pagod mula sa pagsigaw ng napakalakas at takot. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at inihampas ang isang palad patungo kay Mateo sa ere. Ang palad ng isang Origin Deity Realm, ang kapangyarihan ay natural na walang kapantay na nakakatakot. Swoosh! Biglang bumagsak ang figure ni Mateo ngunit direktang naiwasan ang palad na ito. Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Maaari bang nahulog at namatay? Hahaha! Makapangyarihan si Lord Likong. Gusto pa rin ng batang yun na magdaya. Tingnan mo kung paano siya maglaro. Langit-ngit. Hindi pa humihina ang boses ng may masidhing pagyanig na naramdaman sa lumilipad na bangka at bahagyang ikiling nito. Lahat ng mga halimaw ay natigilan na parang tinamaan. Anong nangyari? Bakit nakahilig ang lumilipad na bangka? Sus Mariosep. Ang kulit ng taong yun. Siya. Gusto niyang baligtarin ang lumilipad na bangka. Imposible. Ang lumilipad na bangkang ito ay ginawa gamit ang dark gold heavy metal. Kahit ang isang powerhouse ng Origin Deity Realm ay hindi kayang itulak ito. Paano niya magagawang baligtarin ito, isang martial artist ng Heaven Glimpse Realm? Titulong. Ayoko pa. Mamatay. Sa lumilipad na bangka ay may mga sigaw ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng dako. Para sa mga sundalong ito na may lahing halimaw, ang mga sandaling ito ay ang katapusan na ng mundo. Sa tagiliran, isang lugar kung saan hindi nakikita ng grupo ng mga demonyong sundalo, bumao ang mga sinag ng gininto ang liwanag sa katawan ni Mateo.
Kasabay nito, isang malakas na force field ang bumuhos ng malakas. Medyo nakahilig na naman ang mabigat at lumilipad na bangkang ito. Ha! Sumigaw ng malakas si Mateo, ginamit ang lahat ng kanyang lakas para itulak. Direktang naitulak ang lumilipad na bangka sa anggulong 90 degree. Pow! 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 Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga malungkot na sigaw. Bawat isa sa mga demonyong sundalo ay nagsimulang sumigaw ng walang tigil. Sa sandaling tumagilid ang lumilipad na bangka, ang nakapangangilabot na grabidad na iyon ay direktang humila sa mga halimaw na sundalong iyon, at nahulog sa lalim na 100,000 talampakan. Kahit anong sigaw nila, wala pa ring saysay. Maging ang opisyal ng Origin Deity Realm na iyon ay mabilis ding nahulog sa kalaliman, at mabilis na naglaho. Nakatayo si Mateo sa lumilipad na bangka, malamig na nakatingin sa eksenang ito. Sa ibabaw ng natural na bangin na ito, si Mateo ay parang isdang pumasok sa tubig, habang ang mga demonyong sundalong ito ay parang grupo ng mga pato sa lupa na hindi pa nakalipad sa tubig. Gaano man kataas ang iyong kaharian, gaano man kalakas ang iyong lakas, ang naroon ay ang pagkalunod hanggang kamatayan. Mitigang naghintay si Mateo ng ilang sandali. Tunay nga, isa na namang lumilipad na bangka ang muling dumating. Napakalayo ng dalawang pampang. Dahil sa husay ng paningin ng mga makapangyarihang deity realm, hindi rin nila makita ang sitwasyon sa kabilang pampang. Napakabastos ng produkto ng lumilipad na bangkang ito. Maaari lamang itong ipadala sa isang direksyon, pagkatapos ay ilunsad ang array formation upang umalik dahil napakahina ng mobilidad. Hanggat naharang ito sa himpapawid, maaaring isa lamang itong kordero na naghihintay na katayin. Ang paggamit ng ganitong uri ng mga lumilipad na bangka ay lubhang makitid at limitado. Kung wala ang ganitong uri ng malakas na larangan ng grabidad, wala itong lugar para maipakita ang kakayahan nito. Bukod pa rito, ang lahi ng mga demonyo ay sabik na itapon ito sa larangan ng digmaan at wala silang oras para umunlad ng masinsinan. Kaya, nakinabang si Mateo. Naghintay si Mateo sa tabi ng tuod ng puno para sa isang kuneho na susugod dito sa panig na ito ng baybayin. Sa loob ng kalahating araw, nabaligtad niya ang kabuoang 5 lumilipad na bangka. Sa mga ito, ang mga eksperto lamang ng Origin Deity Realm ang umabot sa 3. Nang makasakay sila sa lumilipad na bangka, para lamang silang mga korderong naghihintay ng katayin. Walang kahit kaunting lakas para gumanti. Kapag natagilid na ang lumilipad na bangka, agad silang hihilahin ng nakapangangilabot na grabidad patungo sa kalaliman. Sobrang malungkot ang mukha ni Larry, ang buong pagkatao niya ay tila hindi mapakali at hindi mapakali. Anong ginagawa nila? Bakit hindi pa dumarating ang mga tao sa likod? Sa masukal na kagubatan, sigaw ni Larry. Nasa unahan ng mga tarangkahan ng hilagang lungsod ng Tide Rain City. Matagal na silang nag-aabang sa masukal na kagubatan, naghihintay ng pagkakataong salakayin ang lungsod. Maliban na lang, gaya ng inaasahan nila, talagang pinalakas ng Tide Rain City ang mga depensa ng hilagang lungsod. Sa oras na ito, isang sundalo ang sumugod ng napakabilis, lumuhod sa harap ni Larry, at sinabing, kamahalan, na wala na ang Centurion Tungway at ang kanyang pangkat na binubuo ng 100 katao. Matagal na naghintay ang nasasakupang ito sa gilid ng bangin, ngunit wala ni isang lumilipad na bangka ang dumaan. Anong sabi mo? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Larry habang malamig siyang sumigaw. Hindi lang si Larry, pati na rin ang mga mukha ng mga general na nasa tabi niya ay pawang mapuputing-puti. Parang bigla na lang dumating sa kanila ang balitang ito. Kung wala ang mga lumilipad na bangka, katumbas sila ng isang nakahiwalay na puwersa. Bagamat maaari silang umikot mula sa loob ng kagubatan, ang masukal na kagubatang ito ay hindi angkop para sa kanilang malaking hukbo upang sumulong. Maraming malalakas at mababangas na hayop sa loob ng masukal na kagubatan. Nang gulatin nila ang mga kawan ng mga hayop at magpasimula ng daluyong, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Kaya naman, ang rehiyong Frank na kanilang pinapatrolya ay paminsan-minsang makakasalubong ng maliliit na pangkat ng mga halimaw. Ngunit ang malawakang pagmamartsa ay hindi maaaring gawin. Patay na ang dalawang especially iyang iyon, maaari kayang may mga powerhouse ng tao na nakaambang malapit lang. Imposible.
Mahigit 50 milya ang radius na na-search na, wala nang iba pa. Sino ba ang may gawa nito? Kahit pa nakabangga silang lahat nitong Y ng isang powerhouse ng origin deity, imposible ring walang kahit isang tao ang makatakas, di ba? Pinilit ni Larry ang kanyang utak, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari kahit anong mangyari. 1469. Kamahalan, ano na po ang dapat naming gawin ngayon? Hindi napigilan ng isang nasasakupan na magtanong. Labis na malungkot ang mukha ni Larry, ang kanyang mga titig ay nagpapakita ng bahid ng kalupitan habang sinasabi niya sa isang seryosong boses, hindi na tayo makapaghintay. Tawagin ang buong hukbo, salakayin ang lungsod ngayon. Iisa na lang ang daan natin ngayon, ang paglusot sa lungsod. Ang mga mukha ng ibang mga general ay nagpakita rin ng mapagpasyang mga tingin nang sumagot sila ng, opo, dakilang general. Sinabi ni Larry sa seryosong boses, sabihin mo sa kanila na naputol na ang ating daan palabas. Ang pagputol na lang sa lahat ng paraan ng pag-atres ang makakaligtas natin. Ang lahing demonyo ay may brutal at walang awang ugali. Ang pagputol sa lahat ng paraan ng pag-atres ay makapagpapasigle sa kanilang lakas ng loob. Ang hukbo ng lahing demonyo na lumipad sa ibabaw ng natural na bangin ay humigit kumulang 30,000 katao. Habang ang hukbong pantao na kasalukuyang nagtatanggol sa hilagang lungsod ay ilan libong katao lamang. Sa labanang ito, kung sino ang mananalo o matatalo ay hindi pa rin alam. Sa mga pader ng hilagang lungsod, tiningnan ni Toriko si Binjao ng may malamig na mukha. Hindi ba't sinabi mong nakalusot na ang lahi ng mga demonyo sa labas ng hilagang lungsod? Nasaan sila? 3 araw at gabi nang nakikipaglaban ng matindi ang lungsod sa timog, marami nang nasawi, nasaan sila? Man! Sermon ni Toriko ng may mabangis na tingin. Ang ekspresyon ni Binjao ay napakapangit. Hindi na rin siya masyadong sigurado. Kung talagang palihim na nakapasok ang hukbo ng mga demonyo, dapat ay matagal na silang naglunsad ng opens iba. Ang sitwasyon ng labanan sa katimugang lungsod ay lubhang kalunos-lunos. Nabalitaan ni Ina ang unang hukbo ay nagkaroon ng maraming casualty at kinansela na ang kanilang designasyong militar. Siyempre, mas malala pa ang sitwasyon ng lahing demonyo. Sinasabing nawala na sila ng 70,000 tao. Nagkalat ang mga bangkay sa bukid sa ibaba ng lungsod sa timog. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang kapitan? Hindi ba't sinabi mong pumunta si Frank para manektik sa sitwasyon ng kalaban? Huwag mong hayaang maging isang deserter siya. Malamig na sabi ni Toriko. Nagbago ang ekspresyon ni Binjao at sinabi niya, imposible. Imposibleng maging deserter ang kapitan. Nagdikit din ng mahigpit ang mga kilay ni Vincent. Maaari kayang chismis na sadyang ikinakalat ito ng lahing demonyo. Sa oras na ito, isang nasasakupan ang dumating upang magulat, Commander Wang, ang lungsod sa timog ay humihingi ng agarang tulong, ang ikalimang hukbo ay halos tuluyang nalipol. Hinihiling sa iyo ng dakilang general na dalhin ang mga general na nakagarrison sa hilagang lungsod at tumungo sa lungsod sa timog upang sumuporta. Nanliit ang mga mata ni Vincent. Huminga siya ng malalim at sinabing, sige, ihahatid ko na agad ang mga tao rito. Pagkatapos magsalita, malakas niyang sinabi, makinig kayong lahat ng general, agad na tutulong ang hukbo sa katimugang lungsod. Nang marinig ang utos ni Vincent, isang kislap ng pagmamalaki ang sumilay sa mga mata ni Toriko. Ngunit tumingin siya kay Binjao at sinabing may malamig na ngiti, nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa sitwasyon ng militar, sinasalungat ang inyong nakatataas na opisyal. Pagkatapos ng labanang ito, titingnan ko kung paano makakatakas ang ilan sa inyo sa parusa ng batas militar. Kumpleto na ang gamit ng hukbo, patungo sa lungsod sa timog. Marami-rami na ring sundalo ang nagsimulang bumaba sa mga pader ng lungsod. Sa sandaling iyon, isang nakakapangilabot na sigaw ng digmaan ang biglang nagmula sa labas ng hilagang lungsod. Lahat ay nakaramdam ng matinding gulat at ilang sandali silang hindi nakabalik sa kanilang katinoan. Tiningnan ni Toriko ang hukbo ng mga demonyo ng may pagtataka, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Totoo naman talaga. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Kung hindi sasang-ayon ang dakilang general sa opinyon ni Binjao, ang lungsod ay maaaring masakop sa isang kisap mata ngayon. Hukbo ng demonyo.
Hukbo ng demonyo. Bilasan ninyo, ipagtanggol ang lungsod. Sa gitna ng karamihan, walang ideya kung sino ang sumigaw, na sa wakas ay napabalik ang lahat sa realidad. Huminga rin ng malalim si Vincent. Totoo naman talaga. Talagang lumipad ang lahi ng mga demonyo sa ibabaw ng natural na kanal at umikot patungo sa hilagang lungsod. Napakalapit. Kaunting oras na lang at aalis na sila sa mga pader ng lungsod. Kapag nalusutin na ng kanilang hukbo ang mga pader ng lungsod, halos isang iglap ay kayang-kaya ng hukbo ng lahing demonyo na akyatin ang mga pader ng lungsod. Sa oras na iyon, paano mapipigilan ng ilang libong taong ito ang hukbo ng demonyo? Huwag kayong magpanik. Balik na kayo sa pwesto, bitawan ninyo ang mga palaso. Nagtipon si Vincent ng banal na asensya, na ikinagulat ng lahat ng sundalo na biglang nagising. Ang Commander-in-Chief ay parang isang banal na karayom na nagpapatatag ng dagat. Kasabay ng kanyang pagungol, agad na natahimik ang lahat, at tuluyan ang nagsimulang mag-organisa ng depensa sa maayos na paraan. Oy! 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 Pamwesto na ang mga mamamana. Hindi mabilang na matatalim na palaso ang sumilay sa ere, tinutukan ng hukbo ng mga demonyo. Ang mga palasong ito ay pawang espesyal na ginawa. Ang mga dulo ng palaso ay may dalang malakas at sumasabog na anteng-anteng. Napakalakas na kabagsikan laban sa hukbo ng mga demonyo. Dahil sa mahabang panahon, ang mga tao ay natural na nakabuo ng maraming paraan upang harapin ang lahi ng mga demonyo. Putok! 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 Agad na gumuho ang hukbong demonyo na sumusugod sa unahan. Gayunpaman, ang mga mababangges na sundalong iyon ay hindi natatakot sa kamatayan at wala ring pakialam sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan sa kanilang paligid, at nagmamadaling pumunta sa lungsod ng walang pakundangan. Nang makita ang eksenang ito, kumunat ang noo ni Vincent. Naramdaman niya na medyo kakaiba ang mga aura ng mga demonyong sundalong ito. Parang may pakiramdam na mahinahong nakaharap sa kamatayan. Bagamat mabangis ang lahi ng mga demonyo, hindi sila kailanman nagtagumpay. Sila rin ay tatamaan ng takot at matatakot din sa kamatayan. Ngunit ang mabangis na hukbong ito sa harap nila ay parang mababangges na tigre na sumisira sa dam. Lahat sila ay hindi natatakot sa kamatayan. Mga higanteng crossbowman, humanda kayo. May isang half-step Divine Lord General sa kanilang hukbo. Ang kahangahangang momentum ni Larry ay talagang napakalakas. Nakita ito ni Vincent sa isang sulyap at hindi mapigil ang itaas ang kanyang pagbabantay. Ang mga higanteng pana na ito ay ginawa ng mga human artifact refine ng Master. Mayroon din itong napakalakas na lethality laban sa mga half-step Divine Lord powerhouses. Bagamat kayang lumipad sa himpapawid ang mga half-step Divine Lord powerhouse, maliban na lang kung wala silang ibang alternatibo, hindi sila susulong. Patayin, patayin, patayin. Niyanig ng mga sigaw ng labanan ng hukbo ng mga demonyo ang kalangitan, mabilis na sumugod sa ilalim ng mga pader ng lungsod. Sumigaw si Larry sa malamig na boses, Fin Dragon throw on spear, shoot. Oy! 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 Natural lang na mayroon ding malalaking kagamitan sa pagkubkob ang lahi ng mga demonyo. May dala silang mga ito na may malalaking espasyo para sa pag-iimbak. Nakita lamang nito ang sunod-sunod na pagbato ng sibat na malakas na tumama, diretsyong tumatama sa mga pader ng lungsod. May isang maliit na bahagi na lumipad mismo sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, direktang sinaksak hanggang sa mapatay ang isang malaking grupo ng mga sundalong tao. Gamit ang mga sibat na ito, makakaakyat ang mga malalakas na demonyong iyon. Hindi kayang lumipad ng mga powerhouse ng deity realm, ngunit ang kanilang mga lakas ay mas malakas kaysa sa mga mortal. Hanggat mabibigyan sila ng pivot point, mabilis nilang matatalon ang mga pader ng lungsod. Isang malagim na malaking labanan ang agad na nagsimula. Habang sa oras na ito, si Mateo ay kasalukuyang nasa isang burol na hindi kalayuan sa lungsod, pinagmamasdan ang sitwasyon ng buong labanan. Mukhang hindi kayang tumagal ng grupong ito hanggat hindi dumarating ang mga karagdagang sundalo. Mabilis na gumawa ng sariling desisyon si Mateo. Ang lahi ng mga demonyo ay tunay ngang mga likas na mandirigma. Magaspang ang kanilang balat at makapal ang kanilang laman. Bukod pa rito, ang kanilang mga kaluluwa ng mga demonyo ay napakalakas. Napakahirap silang patayin.
Ang mga tao ay talagang medyo mahina kapag inilagay sa harap nila, sabi ni Dustless. Ngumiti si Mateo at sinabing, buti na lang at may mga paghahanda ako. Kung hindi, siguradong hindi ko alam kung ano ang gagawin sa oras na ito. Ngumiti rin si Dustless at sinabing, ikaw na punk, napaka-metikuloso mo talaga sa paggawa ng mga bagay-bagay. Kahit ako, hindi ko rin naisip ang mga bagay-bagay para makapaghanda sa pagharap sa lahi ng mga demonyo. Tumawa si Mateo at sinabing, ang tinatawag na paghahanda ay nakakaiwas sa panganib. Habang papunta sa Tide Rain City, kinonsulta ni Mateo si Dustless tungkol sa mga kahinaan ng lahing demonyo. Sa paglalakbay, talagang marami siyang ginawang paghahanda. Ngayon, talagang naging kapaki-pakinabang ito. Matagal nang naglaban sina Heavenly Empyrean Immortal Grove at Heavenly Emperor Jiushang. Likas sa kanya ang kaalaman sa mga kahinaan ng lahi ng mga demonyo. Mabuti na lang at maraming Divine Essence Stones ang ibinigay ng Myriad Treasure Tower sa mga kamay ni Mateo. Nakakolekta siya ng ilang magagandang bagay habang naglalakbay sa iba't ibang lungsod. Kumuha si Mateo ng isang maliit na bote. Sa loob nito ay puno ng berdeng pulbos. Hey, malamang sapat na itong bote ng Spirite Green Soul Powder para mabulunan sila. Ngumiti si Mateo at binuksan ang bote. Ang pinong pulbos na kulay esmeralda ay agad na sumabay sa hangin, lumipad patungo sa pangunahing kampo ng lahing demonyo. 1470. Sumakay ang mga demohong aso. Mga B** ng tao. Labanan mo sila. Napakarami ng mga sundalong may lahing demonyo. Kahit na pinipigilan nila ang kanilang malalakas na pana at palaso, mabilis pa rin nilang naakyat ang mga pader ng lungsod. Kasunod noon ay ang dikitang labanan. Kapag hindi nila maipagtanggol ang unang bulk zone ng labanan, ang kanilang linya ng depensa ay lubos na masisira. Path. Isang sundalong tao ang sumunggab sa isang halimaw na kapitan gamit ang isang hiwa, habang sumisigaw ng may pananibik, bakit ang hina ng halimaw na asong ito? Pati ang panig ko. Napakahina, isang hiwa lang at tapos na. Hahaha, ang hina. Nakakabusog ang paghihiwa. Sa pader ng lungsod ay narinig ang nasasabik na sigawan ng mga sundalong tao. Nang makita ni Vincent ang mabilis na paglapit ng mga demonyong iyon, ngayon din, lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero hindi niya inaasahan na ang mga halimaw na umakyat ay ganoon kaina. Lihim na pabuntong hininga si Vincent. Tiyak na hindi maaasahan ang lungsod sa timog sa panig na iyon. Ang mga taong ito na lamang ang maaari niyang asahan para bantayan ang lungsod sa Hilaga ngayon. Ang pinakamahalaga ay mayroong hukbo ng mga demonyong lahi dito. Pagkatapos, ang mga taong ipinadala sa lungsod ng Kangding upang humingi ng karagdagang puwersa ay tiyak na naalis na. Isa na silang liblib na lungsod ngayon. Sa simula, nang makita ni Larry ang mga demonyong sundalo na umaakyat sa tuktok ng mga pader ng lungsod, labis siyang natuwa. Ngunit di nagtagal, nanigas ang kanyang ngiti. Dahil ang unang bulk zone ng pag-atake ay mabilis na naitaboy. Hindi niya maintindihan kung ano na ang nangyayari sa mundo. Malinaw na ang tagumpay. Sa isang kisap mata, nauwi ito sa usok. Ang alon na ito ay direktang nawala ng ilang libong tao. Ang puso ni Larry ay tumutulo ng dugo. Wala siyang mapagkukuhanan ng mga sundalo sa kasalukuyan. Isa na lang ang patay, isa na lang ang kulang. Sumakay ka ulit para sa akin. Sumugod ka ng may isang malakas na epekto. Mga Fin Dragon Throwing Spears, ipagpatuloy mo ang pagpapaputok para sa akin. Sigaw ni Larry. Isa na namang malaking bulk zone ng pagsalakay, ang mga pangyayari ay nakakagulat na katulad ng ngayon lang. Isang malaking alon ng mga tao ang malinaw na sumugod sa tuktok ng mga pader ng lungsod. Mabilis silang umakyat, ngunit mas mabilis pa silang natalo. Nang makaakyat sila sa tuktok ng mga pader ng lungsod, para na sana itong parang mainit na kutsilyo na hinihiwa ang mantikilya. Ngunit tila nang hina ang lahat ng mga mababanggas na sundalo, direktang nanghihina. Parang malapad na platito ang mga mata ni Larry habang galit na umuungal, sugurin mo ako. Sino mang maglakas loob na umatras, patayin ng walang awa. Boom! Itinaas ni Larry ang kanyang kamay at ito ay naging isang palad na pumatay sa ilang mga dambuhalang sundalo na kasalukuyang tumatakbong pabalik.
Ang mga mababangas na sundalong iyon ay hindi alam ang gagawin at tanging ang magagawa lang nila ay ang umikot at sumugod patungo sa mga pader ng lungsod. Oy! 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 Isa na namang sunod-sunod na pagpalo ng palaso sa mga pader ng lungsod na sumasabog sa mga katawan ng mga demonyong sundalo. Kamahalan, hindi na tayo maaaring sumugod. Sigaw ng isang commander habang mabilis siyang tumatakbo papunta sa tabi ni Larry. Kumunat ang noo ni Larry at seryosong nagsalita, ano ba ang nangyayari? Sinabi ng commander na puno ng kalungkutan ang mukha, Spirit A Green Soul Powder yan. May nagkalat ng Spirit A Green Soul Powder sa butas ng hangin. Nang marinig ito ni Larry, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at malakas na sumigaw, bumalik kayo. Bumalik kayong lahat para sa akin. Malapit nang sumugod ang mga demonyong sundalong iyon. Nang marinig ang ungol ni Larry, agad silang lumingon at tumakbo pabalik. Ang pabalik-balik na pag-uusap na ito ay parang paglalakad ng aso, mukhang walang kapantay na nakakatawa. Hahaha. Mga asong gubat, tara na. Hindi ba't ang bangis mo kanina lang? Umakyat ka na. Hinihintay ka na ni Lolo rito. Isang grupo ng mga asong mababait, lumapit kayong lahat. Hindi ba't ang yabang-yabang ninyo kanina? Sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, ang mga sundalong tao ay nagsimulang sumigaw ng may pananabik. Dahil natalo nila ang dalawang sunod-sunod na alon ng opens iba ng lahi ng mga halimaw, na ikinamatay ng 5 hanggang 6,000 halimaw, bawat isa sa kanila ay walang kapantay ang kasabikan. Napakaliit lang ng binayaran ng panig ng tao. Bagamat medyo nakakagulat ang kanilang panalo, hindi nito nahadlangan ang kanilang labis na pag-iisip. Hindi ka pani-paniwalang malungkot ang ekspresyon ni Larry habang tinatanong ang commander, sigurado ka bang Spirit A Green Soul Powder yan? Sabi ng commander, talaga. Isa pa, napakataas ng kadalisayan ng Spirit A Green Soul Powder na ito. Ngayon lang, isang maliit na subo lang ang nasipsop ko at halos hindi ko na makaipon ng kahit anong malademonyong asensya. Huminga ng malalim si Larry at gulat na sinabi, napakalakas. Paano kaya may isang taong nakakaintindi sa paraan ng pagpino ng Spirit A Green Soul Powder sa mga tao? Walang epekto ang Spirit A Green Soul Powder sa mga tao. Pero laban sa mga halimaw, lalo na sa mga mababang ranggong halimaw, mayroon itong nakakatakot na epekto. Kapag ang bagay na ito ay sumabay sa hangin, ito ay magiging walang kulay at walang lasa. Kahit ang paglanghap ng kahit isang butil ng pulbos ay hindi na rin kayang tipunin ang malademonyong diwa ng halimaw, at maaari na lamang itong maging nasa awa ng mga tao. Gayunpaman, kahit na ang bagay na ito ay kakilakilabot, kahit sa lahi ng mga demonyo, napakakaunting tao lamang ang nakakapagpino nito. Sa katunayan, napakakaunti rin ng mga nakakaalam na umiiral ito. Hindi niya inaasahan na mayroon palang isang taong marunong magpino ng Spirit A Green Soul Powder. Isa itong nakakalungkot na balita para sa kanila. Sus Mariosep. Sino ba yan, na sa lahat ng paraan ay kumakalaban sa atin? Halos mabaliw na si Larry. Labis siyang nabalisa dahil sa di nakikitang kalaban na ito. Una ay ang pagputol sa kanyang landas ng pag-atres, pagkatapos ay ang Spirit A Green Soul Powder. Wala pa ring ideya ang lalaking ito kung gaano karaming pamamaraan. Sa puntong ito, mas gugustuhin ni Larry na makipaglaban ng maayos sa kabilang panig. Pero, hindi niya talaga alam kung sino ang kalaban. Kamahalan, ano na po ang dapat naming gawin ngayon? Tanong ng isang nasasakupan na lubos ding nalilito. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Larry. Bigla siyang nakapagdesisyon at sinabi sa seryosong boses, buong hukbo, maglunsad ng pag-atake. Lahat kayo, pigilin ang inyong hininga at sumugod sa isang masiglang pagsisikap. Ilang libong tao lang ang mayroon sila. Hanggat kaya nating sumugod sa loob, tiyak na masasakop ang Tide Rain City. Lahat ng commander ng Origin Deity Realm ay sumugod sa unahan para sa akin. Nagbago ang ekspresyon ng mga nasasakupan at sinabi nila, kamahalan, may katiyakan ba kayo na maiiwasan ninyo ang mga higanteng pana? Seryosong sinabi ni Larry, walang kasiguraduhan. Pero kung maghintay ka pa, patay pa rin tayo. Masyadong nakakatakot ang nakatagong kalaban na ito. Pakiramdam ko ay lagi na lang tayong naaakit sa kanya. Malinaw na gusto niya tayong ipagpaliban ngayon. Malamang. Paparating na ang mga reinforcement.
Nagulat sa takot ang mga nasasakupan at sinabing, hindi maaari. Ang mga taong ipinadala palabas ng lungsod upang humingi ng karagdagang sundalo ay napatay na natin lahat. Napakapangit ng ekspresyon ni Larry habang sinasabi niya, wala na tayong malalabasan. Kung hindi natin masakop ang lungsod, mamamatay tayo. Hindi na natin maaaring sayangin ang oras. Umatake na tayo. Oo. Sa ilalim ng pamumuno ni Larry, sumunod sa kanya ang lahat ng commander at diretsyong sumugod palabas. Lumapit si Larry sa hukbo at malakas na sumigaw, sumunod kayo sa akin. Hindi kayo pinapayagang umatras. Pumatay. Pagkatapos magsalita, tumalon siya, diretsyong lumipad patungo sa mga pader ng lungsod. Nagbago ang ekspresyon ni Vincent at mariin niyang sinabi, mga higanteng crossbowman, barilin ninyo siya para sa akin. Swoosh! Sus Mariosep! Isang nakakatakot na matalas na palaso ang pumutok sa ere at dumating, halos walang agwat ng oras. Ang isang makapangyarihang eksperto tulad ni Larry ay huli na para mag-react at nagkaroon lamang ng oras para bahagyang igalaw ang kanyang katawan. Paf! Umungol si Larry ng mahina. Isang malaking butas ang direktang lumabas sa kanyang dibdib. Bumantong hininga si Vincent sa awa sa loob-loob. Kung tatamaan lang nito ang mahahalagang bahagi ng katawan ni Larry, kayang-kaya nitong kitilin ang buhay niya. Ngunit ang suntok na ito ay labis nang nakasakit kay Larry. Sa maikling panahong ito, isang grupo ng mga commander ang tumalon na sa tuktok ng mga pader ng lungsod. Kasunod ang mga mababanges na sundalong iyon. Siyempre, napakabigat din ng kabayaran. Sa alon ng pag-ataking ito, muling nagkaroon ng malaking grupo ng mga nasawi ang lahi ng mga demonyo, at nawalan na ng isang katlo. Patuloy pa rin ang Spirite Green Soul Powder. Muling bumagsak ang isang malaking grupo ng mga demonyong sundalo na sumugod paakyat sa mga pader ng lungsod. Hindi pinansin ni Larry ang mga pinsala sa kanyang katawan, tumalon pataas, direktang lumipad pataas sa tuktok ng mga pader ng lungsod. Ngunit sa oras na ito, isang figure ang tahimik na umikot sa likuran ng hukbo ng lahing demonyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.